Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1521. Nang tuluyang nagising ulit ang pari, sumalubong sa paningin ng likod ng isang binata. Naaalala na siya ay tinamaan ng ilang malakas at hindi nakikitang puwersa kanina bago siya umitim. Ang gulat na pari sa kaumungol, "Sino ka?" Tudok-tudok tandang pananong panipi. "Kung sino ako hindi mahalaga. Gayunpaman ang mahalaga ay kung sino kayo at kung ano ang plano ninyong gawin dito sa Sacra Solis Mountain," sagot ni Gerald habang dahan-dahan itong lumingon bago malamig na tinitigan ang lalaki. Ang pangalawang nakita ng tao kay Gerald, nagsimulang manginig ng walang pigil ang buong katawan habang nauutal, "Young Master. Ikaw." Pinapanood habang ang takot na takot ay nakaluhod sa harapan niya, hindi mapigilan ni Gerald na kunot ang noo habang nagtataka siyang umungol. Tudok-tudok, "Young Master." Sa katunayan, gayunpaman kailan talaga dumating, "Young Master"? Tanong ng pari, "Maaari akong dumating at pumunta ayon sa gusto ko, hindi ba?" Pang-iinis na sagot ni Gerald. Habang hindi siya sigurado kung bakit tinutukoy siya ng pari bilang yung master, naramdaman pa rin ni Gerald na ito ang perpektong oportunidad na painan ang ilang impormasyon sa lalaki. Inaasahan niya na ang ilang pagsisiyasat sa paligid ay makakagawa ng trick. Gayon din, hindi mo pa masasagot ang una kong tanong. Dagdag ni Gerald sa isang namumunong tono. Narinig iyon, ang natakot na pari ay mabilis na yumuko bago sumagot, "Paano mo nakakalimutan, Young Master? Ano man, nandito kaming lahat dahil nakakuha kami ng mga lihim na utos mula sa pamilya na magtungo sa Sacra Solis Mountain upang pinuhin ang banal na bato. Mayroong isang lugar dito na tinatawag na Sacra Solis Pond at pinapino namin ang banal na bato na Sacra Solis ng higit sa isang buwan ngayon. Ang Sacra Solis Holy Stone, sasabihin mo. Nakita ko. At ano ang nangyari sa lahat ng mga orihinal na pari mula sa Sacra Solis Church noon?" Tanong ni Gerald habang tumango habang dahan-daang pinagsama ang mas malaking larawan. Aba, ang sino mang hindi masunurin ay napatay agad. Ang natitira sa kanila ay kasalukuyang nakakulong sa piitan. Ano man, nagtataka ako kung alam ng pinuno na narito ka na, Young Master. Maaari akong magulat kaagad kay G. Hoyt Crawford tungkol sa iyong presensya kung nais mo. Sagot ng pari, "Maaari kang maghintay. Pinag-uusapan kung alin, narinig mo na ba ang isang tao na tinawag na Master Ghost dati?" Tinanong ni Gerald, ngayon mas sigurado kaysa dati na maraming mga lihim na nakatago sa loob ng bundok na ito. "Master Ghost. Pero syempre, kilala ko siya. Kung sa bagay, ikaw ang nagutos sa amin na manghuli sa kanya. Kung nakalimutan mo, nasa kamay na natin siya. Inutusan mo pa ang pinuno na bantayan siya ng mabuti sa lahat ng oras." Sabi ng pari, "Kaya't Master Ghost ay nakuha ng iyong pangkat sa buong oras na ito." Sagot ni Gerald habang nakataas ang isang kilay, "Batang Master. Ano ka?" Ungol ng pari habang nakataas ang isang kilay din, sa wakas na pagtanto na ang taong nasa harap niya ay tila may ibang kakaibang pagkatao kumpara sa batang Panginoon na kilala niya. Tudok-tudok. Bukod, hindi ba kakaiba na ang batang Panginoon ng lahat ng mga tao ay tinatanong sa kanya ang lahat ng mga katanungang ito? Well, perpekto lang ito. Upang maiisip na makukuha ko ang lahat ng impormasyong ito ng madali. Napaisip si Gerald sa sarili. Nang maganap, ang Master Ghost ay tumakas hanggang sa Sacra Solis Mountain upang magtago sa loob ng Sacra Solis Church, at ang lahat ng ito ay humantong sa insidente kung saan nakilala niya si Zyriel at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kapalaran sa likuran ng bundok ilang sandali pa. Sa kasamaang palad, ang grupong ito ng mga pari ay lumipas ilang sandali at ganap na nakabukas ang Sacra Solis Mountain para sa dalawang magkakaibang mga kadahilanan. Una, upang maghanap at makuha ang Master Ghost, at pangalawa, upang makakuha ng akses sa Sacra Solis Pond. Sa nasabing iyon, hindi nakakagulat na hindi niya makita kung nasaan ang Master Ghost sa buong oras na ito. Panipi, tudok-tudok-tudok. Kaya, sino itong Hoyt Crawford na nabanggit mo? Gayon din, ay talye mo ako ng kaunti pa sa iyong batang Panginoon, nakangiting sagot ni Gerald. Kaya, ikaw talaga ay hindi ang batang Master. Sagot ng pari nang agad siyang makatayo, isang mapagbantay na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang nagulat ako na matagal ka nitong napansin, sagot ni Gerald na may chuckle, alam na ang taong ito ay nagtatangkang tumakas. Kabanata 1522. Habang tinangka ng pari na i-book ito, hindi niya ito nalampasan sa pangatlong hakbang bago magsimulang buhatin siya ng isang di makadiyos na puwersa mula sa lupa. Sa oras na ito, gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga panloob na organo ay parang sila ay sabay na pinaghiwa-hiwalay. Nanginginig ng marahas mula sa napakahirap na sakit, ang pari ay mabilis na sumigaw, "Ekstrang buhay ko. Mangyaring extrain ang aking buhay."
Isasaalang-alang ko sa sandaling sagutin mo ang aking katanungan. Kung kailangan mo ng isang pampahinga, tinanong ko kung bakit mo ako kinilala bilang iyong batang Panginoon, sagot ni Gerald. Aba, ang hitsura ng young master ay lubos na tumutugma sa iyo. Ito ay halos bilang na ikaw ay kanyang doppelganger. Sa nasabing iyon, walang paraan na madali kong nasabi sa iyo. Kahit na, nagtataka ako kung miyembro ka rin ng pamilyang Crawford. Pagkatapos ng lahat, walang ibang dahilan na maaari kang magmukhang katulad. Paliwanag ng lalaking masakit pa rin sa takot. Oh, ang pamilyang Crawford, sasabihin mo. Sagot ni Gerald habang panandaliang nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa pagmamasid sa namimilipit na lalaki, nakikita ni Gerald na ang pari ay tila isang master in training kahit na malayo pa rin siya sa paggamit ng kanyang hangarin. Nangangahulugan ba iyon na ang Crawfords na pinag-uusapan niya ay ang iba pang pamilya Crawford na nalaman ng pangalawang tiyuhin? Ang mga taong ito ba ay konektado sa lolo? Nagtataka si Gerald sa bahagyang pagkataranta. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng iyong mga Crawfords, sabi ni Gerald kasalukuyan silang nasa Yearning Island. Ikaw ba, galing ka rin sa pamilya na iyon? Gulat na tanong ni pari. Gayunpaman, bago pa masabi ni Gerald ang anumang sagot, tila may napagtanto ang pari. Nakatitig ang mata kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, ako, nakukuha ko ito ngayon. Galing ka ba sa pamilyang Crawford na mula sa North Bay? Nakuha mo ako ng pulang kamay. Ano man, ipinapalagay ko na si Daryl ay ang pinuno ng Crawfords mula sa Yearning Island. Tanong ni Gerald sa isang walang malasakit na tono, tama yan. Sagot ng pari habang tumatango. Kaya't may dalawang magkakahiwalay na pamilya ng Crawford. Kung gayon, hindi ibig sabihin na lahat ng nalaman ng pangalawang tiyuhin ay totoo. Ngunit, bakit gagawin ng lolo ito alinmansa? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili na may bahagyang pagsimangot, pakiramdam ng labis na tuliro. Ano man ang kaso, nagkaroon ng kutob si Gerald na ang pagkawala ng kanyang pamilya ay may kinalaman sa ibang Crawfords na ito. Alam na niya ngayon na mayroon siyang hitsura sa ibang pamilya din. Kung sa bagay, talagang naniniwala ang pari na siya ang kanyang batang Panginoon kanina. Habang si Gerald ay nakasimangot ng bahagya habang iniisip ang lahat ng mga pahiwatig na ngayon lamang niya natipon, biglang kinuha ng pari ang isang dakot na dumi mula sa lupa. Kasunod nito, tila may kasamang pagpatay sa katawan niya habang hinahagis niya ang dumi patungo sa ulo ni Gerald. Gayunpaman, sa halip na dumi, ang mga nilalaman na itinapon niya ngayon ay tila isang volley ng mga gintong karayom na kuminang ng maliwanag habang lumilipad sila patungo sa ulo ni Gerald. Laking sorpresa ng pari, ang mahahalagang chi ni Gerald ay simpleng hinironggan ang mga karayom ng malapit na silang makalapit. Pinapanood ang panandaliang nakakubkob na pari na nakatitig ng malapad ang mga mata sa mga nahuhulog na karayom na dahan-dahang nababagsak sa alikabok. Tinanong ni Gerald, alam mo na ang aking pagkatao, hindi ba? Sa madaling salita, dapat mong malaman ng lubos na kami ay mula sa parehong angkan sa puntong ito. Sa pag-iisip na iyan, bakit mo pa ako sinusubukan na patayin? Mayroong isang malaking biyaya sa iyong ulo kung pinamamahalaan ka naming pumatay. Sagot ng takot na lalaki. At sino ito na naglabas ng utos na iyon? Gayon din, kayo ba ang kumidnap sa aking pamilya? Tinanong ang tuliro Gerald, nagtataka kung bakit lahat ng ito ay kinakailangan sa una. Kung nais mong matuto ng higit pa, dapat mong tanungin ang iyong sarili kay Jihoy. Sagot ng pari habang palihim niyang sinindihan ang isang anteng-anteng sa papel. Makalipas ang ilang sandali, ang anteng-anteng ay nagsimulang maglabas ng maraming kulay na usok na mabilis na nawala sa hangin. Alam na marahil ito ay isang uri ng lihim na code, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa tumitingin na pari na masiglang nagsabi, taya ko na hindi mo inaasahan na magpapalabas ako ng isang senadoryos ng babala habang tinatanong mo ako, tama ba? Ano man, tapos ka na para sa oras na ito, anak. Mas lalo akong naguguluhan ngayon pagkatapos ay sumagot si Gerald. Bakit ka pa nasasabi? Alam ko na sinisindi mo ang anteng-anteng mula sa oras na sinimulan mo itong gawin, alam mo. Bukod dito, hindi ako aalis na kaagad pagkatapos makarating dito. Sa nasabing iyon, bakit ka masaya? Hahaha. Dahil eksakto kang kamukha ng young master, sigurado akong mayroon kang isang mahalagang papel sa iba pang mga mababang Crawfords. Sa nasabing iyon, tiyak na maitataguyod ako bilang deputy chief sa sandaling matagumpay kitang makuha. Basta alam mo, maraming eksperto ang pumapasok na dito. Sinasagot ba nito ang iyong katanungan? Sagot ng pari habang tumatawa siya ng masaya. Nakikita ko. Kaya't ipinagmamalaki mo ang iyong sarili na iniisip na ikaw ay naging mas mapagbigay ng mas maaga. Dapat kang maging masaya sa pag-aakalang nakuha mo na ako sa puntong ito. Gayunpaman, patuloy mong inuulit ang parirala, mababang Crawfords. Upang malinis ng kaunti ang mga bagay, inaasahan kong mapagtanto mo iyon sa akin, ikaw ay walang iba kundi isang ant.
Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Kabanata 1523. Ikaw, to think you would still conduct so presumptuously kahit na malapit ka nang gawin. Galit na ungol ng pari. Bago pa siya makapagsabi ng anupaman, gayon paman, ang pari ay pansamantalang natigilan. Nakatitig na ngayon ang mata kay Gerald, nakita ng pari kahit papaano ang apoy na nakasalamin sa mga mata ni Gerald. Hindi siya maaaring tumingin sa malayo at ilang sandali pagkatapos, ang pari ay nagsimulang pakiramdam ng isang nasusunog na pangamoy sa talampakan ng kanyang mga paa. Tuldok-tuldok. Kasunod nito, tumili ng malungkot ang pari bago maging wala kundi alikabok na mas mababa sa isang segundo. At sa akin, ang buhay ng mga langgam ay hindi gaanong mahalaga. Idineklara ni Gerald habang umiling-iling siya nang nakangiti bago inilagay ang mga braso sa kanyang likuran. Sa labas ng paraan na iyon, dahan-dahang kumaway ang figure ni Gerald nang maging isa ito sa hangin. Dahil dito, mabilis siyang nakabalik sa yungib kung saan huling dinala si Zyriel. Ang kuweba ay likas na nababantayan pa rin at ang pangalawa ay napansin ng mga gwardya ang pagkakaroon ni Gerald, agad nilang tinangka na pigilan siya sa pagpasok. Gayunpaman tulad ng naunang sinabi ni Gerald, lahat sa kanila ay simpleng langgam sa kanya at mabilis niyang inilabas silang lahat. Kahit na sila ay technical na Crawfords din dahil ang mga taong ito ay malinaw na hindi laban sa pananakit sa kanya, lahat sila ay kailangang mamatay. Sa panonood ng pangkat ng mga eksperto na naging bantay sa bakana ng yungib, ay nawasak na parang wala sila, ang mga bilanggo na matatagpuan ng medyo mas malalim pa sa piitan ay nasindak ang mga ito. Bago pa sila makarecover, lahat sila ay nakatitig sa malapad na mata habang ang isang maliit na bagyo ay umihip papasok sa yungib na kalaunan ay natanggal at nahayag si Gerald. Ang pangalawang nakita siya sa kanya, kaagad na sumigaw si Zyriel G. Gerald. Sabihin sa katotohanan, si Zyriel ay natakot ng kalahati hanggang kamatayan ng mas maaga na iniisip na sa huli ay magagahasa siya ng mga taong iyon. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit labis siyang nasisiyahan nang makita si Gerald ngayon. Mabuti na ang lahat ngayon, walang pakialam na sagot ni Gerald habang dahan-daang pamitik ang kanyang mga daliri, at tulad nito, lahat ng mga kadena ay sabay na nag-click ng bukas. Ang mga bilanggo ay malaya na ngayon. Pagtingin ko sa paligid, nakita ni Gerald na naroroon ang tatlong lalaking nakamaskara na nagtangkang iligtas si Zyriel kanina. Bukod sa kanila, mayroon ding isang pangkat na mga pari. Gayunpaman, ang pinaka-ikinagulat ni Gerald ay ang katotohanan na maraming mga ordinaryong kababaihan na nanginginig sa takot sa pinakaloob na bahagi ng piitan. Tuldok-tuldok. Narinig na niya ang mga nawawalang kaso ng kababaihan bago siya umalis sa bundok ilang araw na ang nakakaraan. Bilang ito ay ang lahat ng mga gawa ng kamay ng peking mga pari. Ang mga ito ba ay totoong Crawfords? Paano sila magiging karimari-marim na ito at masalimuot? Nag-iisa ang pag-iisip dito na labis na nagalit si Gerald. Anuman ang mga dumakip ay pinangunahan palabas ng piitan at ang pangalawa sa pasukan ng yungib ay nakikita, isang matandang pari, na tila pinuno ng pangkat, ang gumalang kay Gerald bago sabihin, "Salamat sa pagligtas ng aming buhay, Master. Hindi ko alam kung paano gantihan ang iyong kabaitan. Hindi na kailangang maging magalang sa akin, pari. Anuman ang dahilan kung bakit ako napunta dito ay upang maghanap para sa isang tao." "Oh, sino ang maaari mong hanapin?" tanong ng matandang pari. "Naghahanap ako ng isang tao na tinawag na Master Ghost. Mula sa kung ano ang nagawa kong tipunin, minsan siya ay tumuluyan sa itaas ng Sacra Solis Mountain. Sa kabila nito, wala akong nakitang mga bakas sa kanya sa piitan." Sagot ni Gerald. Narinig iyon, isang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa tabi ng matandang pari ay humarap sa matandang lalaki bago magalang na tanungin, "Guro, sa palagay mo ito ang Master Gerald Crawford na sinabi sa atin ng Master Ghost?" "Tama, ako si Gerald Crawford." Sagot ni Gerald habang tumango siya ng masaya. "Kaya ganon. Alam mo, patuloy na sinasabi ng Master Ghost na ikaw ay kataas-taasang henyo. Matapos masaksihan ang iyong mga kakayahan, aaminin kong tama siya, Master Crawford. Tunay na mayroon kang mga supernatural na kapangyarihan. Anuman, unang dumating sa amin ang Master Ghost upang maiwasan ang pagtugis sa mga Crawfords. Sa kasamaang palad, nabigo siyang makatakas sa huli at natapos siya na dinala ni Hoyt sa halip na makulong kasama ng iba pa sa atin." Paliwanag ng matandang pari. "Alam mo ba kung bakit masigasig silang manghuli ng Master Ghost?" tanong ni Gerald. "Na hindi ako sigurado sa. Gayunpaman, alam na inilagay sa iyo ng Master Ghost ang lahat ng kanyang pag-asa bago ang matinding kalamidad. Sa nasabing iyon, kung nakapagtakas siya o hindi, lahat ay nakasalalay sa kung gaano mo siya kitetagpuan." Sagot ng matandang pari. "Kopyahin iyan." Sabi ni Gerald na may bahagyang tango.
Kabanata 1524. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng tatlong nakamaskarang mga kalalakihan na nakatayo sa likuran ni Ziriel sa buong panahong ito ay lumabas at sinabi, "Salamat sa iyong pagligtas, Ginoo." Tumaan ako sa Hubert Younger. "Oh, narito ka rin, G. Hubert." Bulalas ng matandang pari habang binabati din niya agad ang tatlong lalaking nakamaskara at nililinaw sa araw na pamilyar sila. Sa katunayan, matapos matanggap ang iyong lihim na mensahe na nagsasaad na ang Sacra Solis Mountain ay nasa problema, agad kaming sumugod upang siyasatin. Gayunpaman, isipin na ang Hoyt ay magtatapos na makakuha ng makapangyarihang ito sa loob lamang ng ilang dekada mula nang huli ko siyang makita. Tuldok-tuldok. Sa totoo lang natagpuan ko na labis na mahirap makatiis kahit na isang pagsabog niya. Kung hindi ko na ipadala ang aking Dragon Zone, hindi ko magagawang labanan laban sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Sa tabi-tabi na iyon, gumawa ako ng halos nakamamatay na pagkakamali ngayon nang magpasya akong isave ang buhay ng batang babae na ito. Dahil sa aksyong iyon, tayong tatlo ay natapos na makuha ng kanyang mga tauhan. Paliwanag ni Hubert. Kasunod nito, hindi mapigilan ni Hubert na tumingin ng mahabang pagtingin sa pambihirang ugali ni Gerald. Mula sa kanyang nasaksihan, si Gerald ay isang master din ng paggamit ng malalim at hindi mahuhulaan ng mga pamamaraan na nagulat kahit sa kanya. Paano niya hindi narinig ang tulad ng isang kamanghamanghang tao dati? Ano man ang kaso, napuno siya ng respeto kay Gerald. Nang malapit na siyang makipagpalitan ng ilang mga salita sa kanya, gayunpaman, ang isa sa mga nakababatang pari, na kanina pa pinapunta upang mag-scout sa lugar, ay tumakbo pabalik habang kinakabahan na sumisigaw, "Master Crawford." Hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Ang mga kalalakihang iyon ay buong nakapalibot sa atin. Nang marinig iyon, ang mga inagaw na batang babae ay agad na nagsisigaw bago magsama-sama sa takot. Malinaw sa araw na ang reaksyong ito ay dahil sa psikolohikal na trauma na naiwan sa kanila ng mga lalaking iyon. Hindi na kailangang magpanik, sundin lang ang lead ko. Bili ni Gerald nang simulan niyang akayin ng grupo palabas ng UMIB. Habang siya ay lumalabas sa bukas, nakita ni Gerald na maraming bilang ng mga pari ang nakapalibot sa lugar sa labas mismo ng UMIB na kompletong hinaharangan ang anumang mga posibleng ruta ng pagtakas. Nang makita ang mukha ni Gerald, isang lalaking nasa edad na tila pinuno ng katapat na koponan ay agad na natigilan. Gayunpaman, ito ay naging isang pagpapahayag ng kagalakan, ilang segundo lamang ang lumipas. Tumitawa ng malakas ang lalaki pagkatapos ay idineklara, "Kaya ikaw." Upang isipin na dumidiretso ka sa kondonggen ko. Sa palagay ko hindi ko na kailangang sayangin pa ang oras sa pangangaso sa iyo ngayon. Ngunit bago yun, payagan akong kumpirmahin ang isang bagay. Ikaw si Gerald mula sa Crawfords ng North Bay, tama? Tama yan. At ikaw ay, tanong ni Gerald. Sa wakas, mayroon ka bang ideya kung gaano kahirap ka namin hinahanap? Saan ka pa nagtatago sa buong oras na ito? Kahit na ang larawan ng araw ay hindi ka mahahanap. Ano man, tandaan na ang nag-capture sa iyo ngayon ay pinangalan ng Luther Crawford. Kinutya ni Luther. Ang larawan ng araw. Ako mismo ang may access dito. Ano man, maaari din itong magamit upang hanapin ang iba. Tanong ni Gerald. Ha, ikaw, tulad ng kung ang isang mura at mababang bastard na tulad mo ay karapat-dapat na magtataglay ng totoong larawan ng araw. Pakli ni Luther. Ano man ang kaso, lumalabas na ikaw talaga ang may pananagutan sa pagkuha ng mga miyembro ng aking pamilya. Ganun pa rin, hindi ko lang maintindihan. Sa aking natipon, pareho tayong lahat na mula sa iisang pamilya, hindi? Bakit makilahok sa lahat ng walang katuturang pagpatay na ito? Takang tanong ni Gerald. Sa lahat ng katapatan, hindi pa rin makapaniwala si Gerald sa lahat ng ito. Wala sa kanilang mga aksyon ang tila may katuturan sa kanya sa lahat. Sasabihin lamang natin na dahil sa ilang mga insidente, ang mga plano ng Panginoon ay bahagyang lumihis, at hinulaan niya na ang mga bagay ay magpapatuloy lamang sa pagbuo sa isang masamang direksyon. Tuldok-tuldok. Dahil sa paglihis na iyon, gayunpaman, lumalabas na ang mga Crawford sa iyong panig ay hindi ng anumang paggamit sa amin ngayon. Sa nasabing iyon, mas makabubuting alagaan kayong lahat habang maaari namin kaysa mag-iwan ng pagkakataon na bukas para sa iyo na masira ang buong plano natin sa hinaharap. Sagot ni Luther sabay ngisi. Nakikita ko. Pinag-uusapan kung saan, nais kong malaman kung ang aking lolo, ang lalaking lagi kong iginagalang, ay ang tunay na utak ng lahat ng ito. Nagamit ba ang aking pamilya sa buong panahong ito? Tanong ni Gerald. Hahaha. Wala akong masabi tungkol sa dating bahagi ng iyong katanungan, ngunit para sa huli, syempre, ginamit ka na. Iyon lang ang gamit ng mga mababang tao tulad mo. Gayon din, gugustuhin ko kung tumigil ka sa pagsasabi na ikaw ay mula sa parehong angkan tulad ng sa amin.
Alamin na palagi kaming napahiya sa iyo kaya't matapat na balita para sa amin na sa wakas ay mailalabas kagamit ang aming sariling mga kamay ngayon. Ganting sagot ni Luther sa isang malas na tawa. Nakita ko. At paano ang natitirang mga miyembro ng aking pamilya? Ungol ni Gerald, napakalawak na pamamaslang na sinasalamin sa kanyang mga mata. Kung naalala ko ng tama, sa oras na nagsimula akong isakatuparan ng misyon na ito, pinahihirapan na si Dylan na hindi makilala. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung buhay pa siya ngayon. Masarap pakinggan iyan. Sagot ni Gerald sabay tango. Tama ba ang narinig ko? Ang sarap pakinggan. Ang tatay mo ng lalaking yan. Idineklara ni Luther habang nakatingin kay Gerald at iniisip kung nagalit na ba siya. Hindi mo ako naiintindihan. Siyempre hindi ko pinag-uusapan kung gaano katindi ang trato mo sa aking ama, ngunit gayon paman, ang iyong pahayag ay nakapagpawala ng lahat ng aking mga alalahanin. Ngayon, dahil malamang nakuha ko sa iyo ang lahat ng nauugnay na impormasyon, mapapatay ko kayong lahat ng walang pag-aatubili. Markahan ng aking mga salita, wala ni isa sa inyo ang umaalis na buhay. Panipi. Kabanata 1525. Manalo ka. Tunay kang dalubhasa sa pagsasabi ng mga mapagmataas na bagay, Gerald. Lumilitaw na hindi mo maiintindihan kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan namin hanggang sa maipakita ko sa iyo ang aking pagsasanay. Sagot ni Luther bago tumawa ulit. Ikaw ay isang pangalawang ranggo na master, hindi? Tanong ni Gerald. Kulayan mo akong nagulat. Talagang may alam ka sa isang bagay o dalawa tungkol sa mga nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sagot ni Luther habang seryosong nakatingin kay Gerald. Nagtataka lang, ngunit ano ang ranggo ni Hoyt noon? Tanong ni Gerald. Ang aming pinuno ay isang maalamat na master na nasa antas na malapit sa isang panglimang ranggo na Panginoon. Isang lupay na hindi mauunawaan ng kahit isang ordinaryong tao. Sinabi ni Luther, ang kanyang mga mata ay pansamantalang napuno ng paghanga. Nakita ko. Kaya't lilito na talagang maraming mga dalubhasa sa loob ng pamilyang Crawford. Tuldok-tuldok, upang isipin na mayroon pa ring ikalimang ranggo. Sagot ni Gerald habang nakapatong ang mga braso sa likuran. Nagtataka ako kung bakit ka pa nagtatanong. Hindi bagay. Kukunin lang kita muna at ibibigay sa punong para makitungo siya sa iyo. Kasunod nito, ipinatong ni Luther ang kanyang kamay sa isang daliri ng espada, at kaagad pagkatapos, nagsimulang sumabog ang apoy sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang patong ng apoy na nakapalibot sa kanya, ang lalaki pagkatapos ay sumugod papunta kay Gerald. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, si Gerald ay maaaring mailabas sa isang solong pag-swipe kung ang malalaki at nasusunog na mga kamay ay nahuli sa kanya. Anuman, lahat ng naruroon ay laking gulat ng matinding apoy. Ito ang Fire Armor Demon Technique. Ang sino mang gumagamit nito ay maaaring magpatawag ng apoy na maaaring sumunog sa anumang bagay na pumapaligid sa katawan ng gumagamit. Nang makipag-ugnay sa nasabing apoy, ang masasamang sunog ay agad nasusunugan ang lahat ng pangunahing mga panloob na organo ng biktima. Kung kahit si Luther ay ganito nakakilakilabot, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon si Hoyt? Napaisip si Hubert sa sarili habang nanginginig sa takot. Sa oras na si Lot ay malapit na kay Gerald, si Gerald ay nakalagay pa rin ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Siya, sa lahat ng mga tao, alam na ang apoy ay walang dapat mag-alala. Kahit na ganoon, ang iba ay hindi nakakita ng mga bagay sa paraang ginawa niya, at agad na sumigaw si Zyriel, mangyaring mag-ingat, Gerald. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Narinig yun, simpleng lumingon si Gerald kay Zyriel bago tumango habang sinagot ito, huwag kang mag-alala, ang lahat ay kontrolado. Kasunod nito, inilahad ni Gerald ang isang kamay bago iginila ang kanyang mga daliri. Ang susunod na napagtanto ni Luther, isang gintong aura ang lumitaw sa harapan niya. Hindi makapagreaksyon sa oras, naramdaman niya na ang mga gintong sinag ng aura ay nagsimulang tumusok sa kanyang katawan na naging sanhi ng pagsisigarilyo ng kanyang balat. Ano? Sigaw ng nagulat na si Luther habang agad niyang tinangka na makatakas sa atake. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa kanya. Ang pangalawa ng gintong aura na ganap na nilamon siya, naramdaman ni Luther na parang ang buong katawan niya ay natusok lang. Ang susunod na alam niya, nagsasabog na siya ng dugo habang lumilipad pa atros. Nang makarating sa lupa, nalaman niyang hindi na niya mag-alaw ang isang kalamnan. Ang tanging pahiwatig na siya ay buhay pa ay ang katunayan na ang kanyang mga mata ay bukas na bukas sa kanyang dagwang mukha. Tuldok-tuldok. Pagkalabas ng kanyang pagkabigla, agad na sumigaw si Luther nang hindi makapaniwala, ikaw. Samantala, ang iba pang mga Crawfords ay natagpo ang bawat isa habang dahan-daang umatras. Natapos si Luther sa ganoong estado mula sa iisang hampas lamang. Ang taong ito ay napakasindik. Si Hubert mismo ang may panganakasabit ng bukas matapos masaksihan ang lahat ng iyon.
Sa pamamagitan ng Diyos, anong klaseng tao rin si Gerald? Muling isinuksok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa pagkatapos ay casual na naglakad palapit kay Luther. Sa sandaling nakatayo siya sa harap niya, tinapakan niya ang mukha ni Luther, dahan-daang nag-pressure habang sinabi niya, hindi ko pa nagagamit ang aking totoong mga kakayahan, alam mo ba? Ito lang ba ang kailangan mong makuha sa akin? Nakakaawa. Ikaw. Tignan, habang inaamin kong pinahahawak ko kayo, alamin na hindi mo ako kayang patayin. Sumusunod lang ako sa mga order, alam mo. Kung talagang nais mong ayusin ang score, dapat mong ituro ito kay Chief Hoyt sa halip na ako. Sagot ng natulala na si Luther. Siyempre ayusin ko ang score sa kanya. Gayunpaman, inaasahan kong mapagtanto mo na ang pagpatay ko sa iyo ay hindi makakaapekto sa kinalabasan na iyon. Inaasahan kong alam ninyong lahat na ako, si Gerald Crawford, ay laging tinutupad ang aking mga pangako. Sa nasabing iyon, nangako akong papatayin kayong lahat ngayon at sisiguraduhin kong mangyayari ito. Panipi. Kabanata 1526. Ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, Gerald nadagdagan ng presyon ng kanyang paa ng walang babala. Pagkalipas ng isang segundo, may isang nakakasakit na tunog na narinig habang ang ulo ni Luther ay sumabog na parang isang pakwan. Nang makita na si Luther ay nabawasan sa ganoong kalagayan bago pa siya makasigaw, ang ilan sa mga natitirang Crawfords ay agad na sumigaw, bilis. Patakbuhin ito at sabihin sa pinuno ang tungkol dito. Tudok-tudok tandang padamdam. Sa pamamagitan nito, ang daang-daang kinilabutan ng mga tao ay nagsimulang kumalat sa lahat ng apat na direksyon, inaasahan na makatakas sa kanilang buhay na buo. Oh, seryoso ba kayong lahat na nagtatangka upang makatakas ngayon? Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti bago ipinikit. Pagkagaling niya, biglang lumitaw ang isang gininto ang mata sa noo niya. Halos agarang, isang malakas na ilaw ay pagkatapos ay naalis mula sa mata. Ang ilaw mismo ay madaling mag-home in sa lahat na itinuring ni Gerald bilang isang kaaway, at sa tuwing ang butas ay tumusok sa isang tao, ang kanilang mga katawan ay magwawakas sa mga tunog ng tunog. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang mga nakatayo sa likuran ni Gerald ay maaari lamang sumigaw sa takot. Pagkatapos ng lahat ng ito ay napakalupit para sa kanila. Sa sandaling nailabas ang lahat, ipinikit ni Gerald ang kanyang banal na mata bago tumingin sa matandang pari habang tinatanong, sigurado ka bang ang Master Ghost ay kasalukuyang nasa mga kamay ni Hoyt? Oo, Master Crawford. Sagot ng gulat na matandang pari. Kahit na nakaranas siya ng napakaraming bagay sa buong buhay niya, ito ang unang nasaksihan niya ang isang madugong eksena. Ginawa siyang takot kay Gerald dahil ang binata ay talagang handa na gumamit ng mga masasamang pamamaraan, magaling. Anuman, magkakaroon ako ng kaguluhan sa iyo upang akayin ang aking mga kaibigan sa bundok at tumira doon ng kaunti. Para sa iyong sariling kaligtasan, mangyaring huwag muling umakyat sa bundok hanggang sa makababa ako. Bili ni Gerald. Bago pa sabihin ang sino man tungkol sa bagay na iyon, ang figure ni Gerald ay nawala na sa manipis na hangin. Anuman ang mga salita ni Gerald ay tila pinuno ng isang uri ng mahika. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ilan sa kanila ay sa una ay nag-aalangyan, lahat ay kalaunan ay nagmamadaling bumaba ng bundok sa pag-atres. Makalipas ang ilang sandali, dalawang hanay ng mga tao ang makikita na nakaupo sa magkabilang panig ng isang lihim na silid na matatagpuan sa Sacra Solis Mountain. Nakaupo sa pinakamataas na punto sa silid ay isang lalaking nasa edad na may parisukat na panga. Nakahiga mismo sa gitna ng pangkat na ito ay isang kalde ng langis at sa tabi mismo nito ay isang matandang lalaki na nabihag. Iwasto mo ako kung nagkamali ako, ngunit naalala ko na ipinangako mo sa amin na bibigyan mo kami ng mga sagot na nais namin pagkatapos ng isang buwan na paglilinis. Nagtitiwala kami sa iyo, ngunit higit na sa isang buwan ngayon. Dahil tinangka mong lokohin kami, pinapaalala ko ngayon sa iyo na walang paraan para sa iyo. Narito, natutupad mo ang iyong pangako at nakikipagtulungan sa amin o kaya ay dunk ka ng aking mga kalalakihan sa kumukulong mainit na cauldron ng langis. Hini siya ng nasa katanghali ang lalaki na malinaw na pinuno ng pangkat habang sinisipsip ang kanyang alak. Oh, pinangga ko ba ang ganoong bagay? Paumanhin, ang aking memorya ay hindi naging pinakamahusay. Sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong ipinangako ko sa simula. Sumagot ang matanda at sobrang payat na tao na nakaupo sa tabi ng kaldero ng langis. Tulad ng inaasahan, ang lalaki ay walang iba kundi ang Master Ghost, bagaman siya ngayon ay mukhang matigas ang ulo pagkatapos ng labis na pagpapahirap sa kanya. Kahit na ganoon, ang kanyang mga mata ay sumisikat pa rin sa sigla. Una, gusto kong sabihin mo sa akin kung nasaan si Gerald. Ikaw, ng lahat ng mga tao, ay dapat malaman kung magkano ang pinagdaanan natin sa buong taon upang mahanap lamang siya. Pangalawa, kailangan kong sabihin mo sa akin kung nasaan ang Astrojet. Kahit na hindi ka ba naglalaro ng tanga, Master Ghost?
Sa palagay mo may alinman sa atin dito na bumili ng iyong nalilito na kilos? Ungol ni Hoyt. Hahaha, sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Darating si Gerald upang hanapin ka maaga o huli. Gayunpaman, naiinip ka at nakuha ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ano man para sa pangalawang kahilingan. Tuldok-tuldok, talakayin natin na sa sandaling makilala mo si Gerald. Iyon ay kung buhay ka pa rin noon. Sagot ni Master Ghost bago tumawa ng malakas. Ito ang nagudyok sa isang matabang nasa katanghaliang lalaki na may isang katana na nakashid sa ilalim ng kanyang kasuotan sa Hapones upang ibagsak ang kamao sa mesa bago sumigaw, "You old bastard." Sino sa tingin mo kahit sino si Gerald? Ang pagpatay sa kanya ay malamang na mas madali kaysa sa pagpatay sa isang langgam para sa akin. Tingnan mo kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, sabihin mo lang sa amin kung nasaan si Gerald ngayon. Kung hindi man mahaharap ka sa labis na paghihirap na hinahangad mong payagan ka naming mamatay. Ungol ng isa pang taong walang pasensya. Sa sandaling iyon nakarinig ang lahat ng mabagal ngunit magkakaiba, mga yabag na papalapit sa silid. Sino kaya iyon? Panipi. Kabanata 15:27. Napagtanto na lahat sa kanila ay narinig ang parehong bagay, lahat ay lumingon upang tumingin sa pintuan. Kasunod nito, isang batang pari na nanginginig sa takot ang lumakad sa silid. Tuldok-tuldok. Nakatitig sa kanya, tinanong ni Hoyt sa isang malamig na tinig, ano ito, bago pa man matapos ang kanyang katanungan, isang figure na nagtatago sa likuran ng pari, ang dahan-daang nagpakita sa kanyang sarili. Naturally, si Gerald iyon. Tumagal ito ng sandali kay Hoyt ngunit nang huli niyang mapagtanto kung sino ang kabataan, nakita niyang nagbubulungan siya. Ikaw si Gerald mula sa pamilyang Crawford, hindi? Bingo! Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti, Master Crawford. Pinangunahan na kita dito. Ikaw, nangako kang ililigtas mo ang aking buhay sa sandaling nagawa ko iyon, tama? Nauutal na sabi ng pari. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap ay natapos, gayunpaman, simpleng pinitik ni Gerald ang likod ng kanyang palad sa bungo ng pari, at tulad nito, sumabog ang ulo ng pari. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, ang buong katawan ng pari pagkatapos ay mabilis na nawala sa isang madugong ulap. Ano ang isang biro? Tulad ng kung isasaalang-alang ni Gerald ang pagtipid sa kanyang buhay. Hindi alintana, sandaling natulala si Hoyt at ang iba pa. Bilang ito ay naging, Gerald ay talagang medyo bihasang. Nakababatang kapatid na si Gerald. Inihayag ang Master Ghost na hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Master Ghost, humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong maghirap ng ganito dahil lamang sa medyo nahuli ako. Sagot ni Gerald habang siya rin ay tumango sa ginhawa nang makita na buhay pa si Master Ghost. Bago pa makapagsalita ang sinumang salita, hinampas ni Hoyt ang magkabilang kamay sa kanyang mesa bago sumigaw, matagal na kaming naghahanap sa iyo. Tuldok-tuldok, upang isiping darating ka talaga sa pintuan namin sa iyong sariling kasunduan. Pagaling, talagang naisave mo ako ng maraming problema at lakas ng tao. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap ay natapos, ang figure ni Hoyt ay tila nag-agapay sandali. At ang susunod na alam ng sinuman, nakatayo na siya sa harapan ni Gerald. Kahit na ang 8 dalubhasa na nakatayo sa magkabilang panig ng silid ay armado na at tila handa nang umatake anumang oras. Mula sa nakikita ni Gerald, ang ilan sa mga dalubhasa ay Hapones, samantalang ang iba ay mula sa ibang mga banyagang rehiyon. Siya ba ang isa, Chief Crawford? Ang Herculean Primordial Spirit ba talaga ay nasa loob ng kanyang katawan? Tinanong ang isa sa 8 tao habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa na may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tama iyan. Sa pagsasalita tungkol dito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang mga Crawfords na gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang pangalagaan ang Herculean Primordial Spirit. Sa nasabing iyon, makikinig ka pa rin sa mga utos ng pamilya Crawford kung nais mong makakuha ng bahagi ng pie, naintindihan. Binalaan ni Hoyt. Natural lang yan. Sagot ng 8 sa kanilang lahat na masayang. Alam mo, nabalitaan ko kay Luther na ang Crawfords ng North Bay ay hindi isang tool lamang sa kalahati ng pamilya. Nangangahulugan ba ito na ang Crawfords ng North Bay ay nilikha para lamang mapangalagaan mo ang Herculean Primordial Spirit sa loob ko? Tanong ni Gerald na bahagyang hindi makapaniwala. Oh, lumilitaw na medyo matalino ka. Ang bawat salitang sinabi mo ay totoong-totoo. Ano man, makukuha namin ang Herculean Primordial Spirit ng maaga dahil sa ilang mga pagbabago. Sagot ni Hoyt, nakikita ko. Habang natitiyak kung tatanggalin mo ang mga miyembro ng aking pamilya maaga o huli, hindi ko maisip kung bakit kayo ay napakawalang awa. Kaya paano kung malayo tayong naiiba? Sa huli, mula pa rin tayo sa iisang pamilya, hindi? Tinanong ni Gerald, nakita ang lahat ng ito na nagiging labis na galit. Sa gayon, hindi ko masasakta na sabihin ito sa iyo dahil malapit ka na ring mamatay.
Tingnan mo, napakatanga mo ba talaga upang maniwala na ang iyong pamilya Crawford ay mula sa parehong lahi tulad ng sa atin? Hahaha, kita mo, ang ninuno ng iyong pamilya Crawford ay una lamang na stand-in para sa ninuno ng aming pamilya Crawford. Sa huli, pinayagan namin siyang likhain ng Crawfords ng North Bay na kalaunan ay magiging isang kapangyarihan sa buong mundo na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman at mga ari-arian ng planeta, alang-alang lamang sa plano sa pag-aaruga na ito. Bilang isang labis na titbit upang matiyak na ang iyong pamilya Crawford ay hindi magtatawid, personal naming tinitiyak na mapupuksa ang mas maraming miyembro ng iyong pamilya hanggat maaari. Pangutya ni Hoyt. At narito ako nagtataka kung bakit ang lahi ng aking pamilya ay tila hindi naging masagana sa kabila ng katotohanang napakalakas ng aming ekonomiya. Kaya pinaslang kayong lahat. Ungol ni Gerald, puno ng galit ang kanyang mga mata. Kabanata 1528. Pero syempre, anuman ang lahat ay perpekto ngayon. Matapos maghintay ng higit sa 100 henerasyon, ang hula ng larawan ng araw ay sa wakas ay matutupad. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang totoong nagdadala ng Herculean Primordial Spirit. Natatawang sabi ni Hoyt. Ang naririnig ko ay dahil kumpleto na ang misyon, dapat hindi na kami at ang aking pamilya ay mayroon na sa mga nabubuhay, tama? Tanong ni Gerald. Naturally. Habang inaamin ko na nakikita mo ng lubusan ang mga isyu, kapaspalad na wala talagang ibang paraan para sa iyo. Natukoy na ang iyong kapalaran mula sa sandaling ikaw ay ipinanganak. Palagi kang nakalaan na mapunta sa aming mga kamay. Sagot ni Hoyt, ang kanyang mapanuya na ekspresyon na puno ng panlilibak. Matapos pansinin ang lahat ng ito, tawa ng tawa si Gerald bago sumagot, halos parang ipinagmamalaki mo ang iyong kakayahang manipulahin ang iba at maglaro ng Diyos. Siyempre, ako, tulad ng kung may anumang mas kapanapanabot kaysa sa mundo. Tandi ni Hoyt bago tumawa ng malakas. Sa sinabi mo, lumalabas na bukod sa aking lakas, lahat ng iba pa na naranasan ko hanggang sa puntong ito ay maaaring maging artificial. Anuman, nagtiwala ako sa iba ng napakadali na nagre-resulta sa aking pamilya na inagaw at posibleng saktan. Sayang at hindi ako naging pabaya, ungol ni Gerald, mga pahiwatig ng pagsisisi ang makikita sa kanyang mga mata. Bakit hindi niya naisip ang magtatag ng isang protection na forma sayon para sa kanyang pamilya sa paggising sa kanyang kapangyarihan? Posibleng mapigilan nito ang mga miyembro ng kanyang pamilya na maaga. Ang pag-iisip tungkol sa lahat ng ito ay medyo natakot din siya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi siya tinulungan ni Xylan ay unlock ang likas na regalo mula sa Herculean Primordial Spirit, madali siyang namatay sa kamay ng pangkat na ito o ng King of Judgment Portal. Sandali na nakatingin sa kanyang palad, hindi niya maiwasang maikuyom ito ng bahagya. Hahaha. Sa totoo lang totoo dahil sa huli ka nabuhay pa ang mga miyembro ng iyong pamilya. Kung natagpuan ka namin sa araw na iyon, wala na sa kanila ang kabilang sa mga buhay. Sagot ni Hoyt habang panangisda niya ang kanyang cellphone bago magpatugtog ng isang paunang naitala na video. Mula sa nakikita ni Gerald, naitala ang video sa ilang uri ng madilim na piitan. Sa pag-zoom in sa video, napagtanto ni Gerald na ang isang tao ay pinahirapan ng isang bakal na litigo. Ang taong mismong iyon ay mukhang masamang nawasak at ang mga mata ni Gerald ay napuno ng galit sa pangalawang nakita niya ang mukha ng biktima. Ang tatay niya. Habang ang puso ni Gerald ay nagsimulang tumibok ng ligaw, napansin niya ang pagkakaroon ng isang nakamaskarang kabataan na nakaupo sa gilid ng piitan. Ang taong iyon ay simpleng nakaupo doon, tumatawa at pinagtatawanan ng ama ni Gerald na paulit-ulit na hinahampas. Habang totoo na sila ay buhay, makatarungang pahirapan natin sila kapalit. Well, Gerald, nararamdaman mo ba na wala kang lakas ngayon? Hahaha, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung sa bagay, tiyak na hindi ka nais-nais na malaman na ang iyong buong pamilya ay nagmula tulad ng mga pawn. Inisya ni Hoyt ng isang nakakahamak na tawa bago ilayo ang kanyang cellphone. Chief Crawford, wala nang point na kausapin siya. Bakit hindi ko muna siya hulihin? Kapag tapos na iyon, gagamitin namin ang natitirang oras upang pag-usapan kung paano namin ibabahagi ang lakas mula sa Herculean Primordial Spirit. Ungol ng isang lalaking Hapon na kabilang sa 8 dalubhasa. Mula sa nakikita ni Gerald, siya ay hindi bababa sa isang pang-4 na ranggo na master. Hindi man naghihintay para sa pagsagot ni Hoyt, ang samurai pagkatapos ay tumalon sa isang pagtatangka na hawakan ang leeg ni Gerald. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mga iyon. Ngayon ay sobrang galit na galit, agad na idineklara ni Gerald na binibigkas mo ang mga bastard. Sa paggawa ng lahat ng ito, ako, si Gerald Crawford, ay nanunumpa na gawing wala ang lahat sa iyo kundi ang mga abo sa sandaling tapos na ako. Kasunod nito, si Gerald ay agad na natakpan ng isang dagwang glow na nagpasabog sa mga puso ng sinumang nakakita nito na palpitate. Idinagdag iyon sa pressure na hangarin sa pagpatay na kasalukuyang ipinapalabas ni Gerald, tila parang makakapatay siya sa dalawa lang.
Kahit na ang Japanese master na nauna ng sumugod ay natalo siya sa lugar nang maramdaman niya ang napakalaking hangarin sa pagpatay kay Gerald, Ungol ng lalaki habang agad niyang naramdaman ang isang malakas na pagnanasa na umatras. Gayunpaman bago pa niya ito magawa, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na yangkang siya papunta kay Gerald. Ang kamay nito ngayon ay nasa lalamunan ng lalaking Hapon pagkatapos ay pinisil ito ng mariin ni Gerald. Tuldok-tuldok, at sa isang nakakasakit na tunog, ang ulo ng lalaki ay sumabog sa 1,000,000 piraso. Siya ay ngayon kasing ganda ng isang bukol ng laman. Inabot ng isang sandali ang lahat upang irehistro kung ano ang nangyari, ngunit nang sa wakas ay tumama ito, ang kanilang mga eyelid ay agad na nagsimulang kumaibot ng mabilis. Lalo na ito ang kaso para kay Hoyt na nakakabalik ng ilang hakbang sa sobrang takot at pagkamangha matapos masaksihan ang nakakakilabot na pagbabago ni Gerald. Paano magiging anuman sa mga ito? Kabanata 1529. Dahil kayong mga tao ay may isang medyo mas mataas na ranggo, iniisip ninyong lahat na kayo ay walang talo. Ang pagiging malakas ba ang dahilan kung bakit sa tingin ninyong lahat ay mainam na manipulahin ang buhay ng iba? Well, hulaan ang iyong buhay ay dumimura sa harap ko. Ungol ni Gerald. Lahat, ingat kayo. Atakin mo siya ng sama-sama o baka hindi namin makuha si Gerald. Utos ni Hoyt na ang mga talukap ng mata ay namimilipit pa. Dahil ang natitirang 7 eksperto ay mayroon ng isang pangkaraniwang kalaban, lahat sa kanila ay agad na nagsimulang singilin ang kanilang pinakamalakas na pag-atake bago pagsalakayin si Gerald ng magkasama. Dahil sa napakalawak na paglabas ng mahahalagang chi, ang buong lugar ay nagsimulang manginig ng marahas, sa mga labi at alikabok na lumilipad saan man, ang 7 kalalakihan ay malapit na lamang mapunta ang kanilang pag-atake kay Gerald nang bigla, tila siya nawala sa manipis na hangin. Bago pa man makapagreaksyon ang sinuman, ang unang daing ng kawalan ng pag-asa ay maririnig. Pagkatapos ay isa pa sa oras na tuluyang lumagay ang alikabok, 7 mga bangkay at 2 bangkay ang nakahiga sa paanan ni Gerald. Si Gerald mismo ay lumitaw na ganap na hindi nasaktan at wala ni isang solong bakas ng alikabok sa kanya. Kamanghamanghang. Tunay kang kamanghamanghang. Nauutal na sabi ni Hoyt nang ihayag ang kanyang sarili mula sa likuran ng isang halijing bato. Habang nakatingin si Hoyt sa 7 bangkay sa lupa, nakita ni Gerald na ang lalaki ay sabay na sinasakal ang Master Ghost gamit ang isang kamay niya. Sa kabilang kamay ni Hoyt tila may hawak siyang isang uri ng butil, habang nagpatuloy ang pag-ungol ni Hoyt ng isang bagay sa kanyang kinikilabutan na estado, nanatiling kalmado lamang si Gerald bilang isang pipino. Isinuksok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ngumiti si Gerald habang nagtanong, ano nga ba ang kahanga-hanga? Ikaw naman, syempre. Basta alam mo, ang 8 kanino mo lang pinatay ay pawang magagaling na masters at lahat sila ay hindi kapanipaniwala na mga individual. Sa kabila ng katotohanang magkaharap kalaban sa 7 sa pinakamalakas na pag-atake mula sa pinakamagaling sa pinakamahusay, wala sa kanila ang tila naging laban-laban sa iyo. Sa kung gaano kalungkot na pagkamatay ng bawat isa sa kanila, inaamin kong seryoso naming minaliit ka. Masyado kang malakas at may kakayahang kumpara sa amin. Sagot ni Hoyt habang nagpatuloy sa pag-hostage ng Master Ghost. Malinaw din sa puntong ito na ang butil sa kanyang kamay ay hindi isang ordinaryong bagay. Kahit na si Hoyt ay lumitaw na labis na nagulat, tila hindi siya kalmado sa ilang kadahilanan. Ano man ang kaso, lilito na hindi ka tulala kahit na kung ihahambing sa lahat ng mga hanggal na nakilala ko dati. Kung sa bagay, hindi ka lang sumugod sa akin upang umatake. Ngayon na agad mong naisulat ang iyong tadhana. Sa halip, ginamit mo talaga ang iyong talino upang ma-hostage ang Master Ghost sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Sabi ni Gerald na may taos ng ngiti sa labi. Kahit na napagtanto ni Hoyt na ang papuri ni Gerald ay tunay, nanatili pa rin siya ng mahigpit habang siya ay chuckled bago malamig na pagtugon. Kaya sabi nga nila kapag ang isang binata ay may malaking kapangyarihan, tiyak na magiging sobrang arrogant siya at iisipin na ang lakas ay makakakuha sa kanya kahit anong gusto niya. Para malaman mo pagdating sa mga away sa pagitan ng mga masters, ang karunungan ng mahalaga sa pagtatapos ng araw. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Humihingi ako ng pasensya, ikaw ba, sinabi mo lang na wisdom. Sagot ni Gerald na sobrang nakabantay sa mga sinabi ni Hoyt na halos maramdaman niyang malalaglag ang kanyang panga. Ikaw ba ay matapat na sinasabi na napuno ka ng karunungan dahil lamang sa na-hostage mo ang Master Ghost? O dahil sa larwang iyan sa kabilang kamay? Dagdag ni Gerald na may nakangiting ngiti. Sasabihin ko ito ngayon na ako ay binansagan na ang karunungan ng pamilya Crawford para sa pinakamahabang oras sa mga nasa larangan ng pagsasanay. Gayon din, sinabi mo lang na ang butil na ito ay isang laruan. Tandang padamdam. Sa totoo lang, lumilitaw na ito ay isang laruan na kasalukuyang hawak ng isang sanggol. Sagot ni Gerald sabay tango. Ha ha ha, ngayon ka lang ay nakakatawa.
Habang naipapaliwanag ko kung ano ito, sa palagay ko mas mabuti kung idagdag ito ni Master Ghost. Kung sa bagay, matagal mo na siyang hinahanap. Kinutya ni Hoyt, ito ang formation ng bagyo. Mulalas ni Master Ghost, isang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Insightful as ever, Master Ghost. Tama iyan. Umaasa ako na maunawaan mo, Gerald, hanggat ilipat ko ang aking daliri, ang pagbuo ay agad na buhayin, at kapag nangyari ito, ang kaguluhan na dulot nito ay hindi papayag kahit 1 pulgada ng damo na lumago sa loob ng 100 milyang radius. Hindi na kailangang sabihin, lahat tayong tatlo ay magiging mga abo sa ngayon. Habang namamatay ngayon ay hindi mahalaga sa akin, sigurado akong nakakahiya kung nawala ang iyong buhay dito, hindi. Pagkatapos ng lahat, ang natitirang miyembro ng iyong pamilya ay naghihirap pa rin sa kamay ng aking kalahati ng pamilya. Ano man tila na sa huli pareho ng iyong buhay ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol. Sa nasabing iyon, sa palagay ko hindi ko kailangang ibaybay ito para sa iyo upang malaman mo kung ano ang pinakamahalaga, tama ba? Pagkutya ni Hoyt sa halip mabulok. Umiling siya ng isang nakagising ngiti, simpleng sagot ni Gerald, kaya, dahil tumatawag ka sa mga kuha, ano ang ipanukala mo sa dapat kong gawin noon? Tanong ni Gerald habang umaakyat ng ilang hakbang pasulong, ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Ikaw, huwag ka bang maglakas loob? Gumawa ng isa pang paglipat at tayong tatlo ay magkakasamang namamatay. Pagngangalit ni Hoyt na kinakabahan habang ang mga kalamnan sa mukha ay bahagyang kumikislot. Ano ang mali, Wisdom? Natatakot ka na ba nang halos hindi na ako lumipat? Speaking of which, mayroong isang bagay na nais kong ipaalala sa iyo, sabi ni Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano ito? Tulad ng sinabi ko, na ang forma sayon sa iyong kamay. Wala yun kundi laruan sa akin. Isaalang-alang ang katotohanan na pinatay ko ang lahat ng 8 iyong dalubhasa ng kasing dali ng pagpatay ng manok. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung nabigo akong saktan? Tanong ni Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Iyon ungol ni Hoyt na may isang gulp habang ang mukha ay namamatay ng mapatla. Habang si Gerald ay simpleng hitsura ng isang ordinaryong tao, ang aura na ipinalabas niya ay sobrang napakalakas. Kabanata 1530. Matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, kaagad na lumabas ang kaba at pagkabalisa ni Hoyt. Pakiramdam ng malamig na pawis na tumulo sa noo niya, nagkakaproblema siya ngayon sa paghawak lamang ng butil sa kanyang kamay. Pinapayuhan ko kayo na pag-isipan itong mabuti. Alamin na kung ikaw ay maging pabaya, sisiguraduhin kong ganap na aalisin ka habang pinapanood mo ang iyong katawan na nahuhulog bago pa man maaktibo ang pagbuo, hindi ako dapat magbiro, kung sakaling nagtataka ka, sagot ni Gerald. Iyon. Ungol ni Hoyt habang nakatingin sa patayan na naiwan ni Gerald, sobrang kinakabahan na hindi na makapagsalita pa. Ang parehong mga kamay ni Hoyt ngayon ay marahas na nanginginig, pinagmasdan niya habang inaabot ni Gerald ang kanyang sariling kamay upang maalis sa kanya ang butil. Kaya, ito ang formation ng thunderstorm. Tanong ni Gerald habang maingat nitong pinagmamasdan ang butil. Totoong sapat na kilala ni Gerald ang isang maliit na porma sayo na nilalaman sa loob ng butil. Di tama yan. Sagot ni Hoyt habang tumatango na parang idiot. Kasunod nito, kapwa nanlaki ang mga mata ni Hoyt at Master Ghost habang itinapon ni Gerald ang butil sa hangin, agad na nagpapalitaw sa pagbuo. Ang pangalawang ito ay naaktibo, isang madilim na ulap ang lumabas mula sa kung saan at mabilis na nagsimulang kumalat sa buong kisame. Ilang segundo bago ang pag-iikot ng kidlat na makakapinsala sa lahat ay tumama, pinitik ni Gerald ang kanyang daliri nang tumawag siya, alalahanin. At tulad nito, ang madilim na ulap ay naging wala kundi usok bago tuluyang mawala, anong. Ungol ni Hoyt na umatras ng 2 hakbang bago dumapa sa lupa. Ang Master Ghost mismo ay sobrang kinilabutan na ang kanyang mukha ay naging mapatla tulad ng isang sheet. Kasabay nito ay nakaramdam din siya ng pagkabigla nang makita kung gaano kalayo ang narating ni Gerald. Kahit na alam na niya na si Gerald ay hindi isang ordinaryong mortal, hindi niya talaga inaasahan na ang kabataan ay nagtataglay ng gayong mga nakakakilabot na kakayahan. Tuldok-tuldok. Sa sandaling ang takot at pagkabigla ay lumipas, gayunpaman, mabilis na nagsimulang pakiramdam ng labis na kaligayahan si Ghost. Si Gerald sa kabilang banda ay nagpakita ng isang mapangahas na ngiti bago sinabi, ngayon nakikita mo ba na hindi ako nagbibiro? Ang bid na ito ay simpleng laruan sa akin. Master Crawford. Di mangyaring extra ang aking buhay. Pagmamakaawa ni Hoyt nang siya ay nakaluhod sa ikalawa ay nagbalik ang kanyang katinoan. Matapos mapanood ang Hoyt kowtow ng paulit-ulit habang nagmamakaawa para sa awa, tinanong ni Gerald, gusto kong sabihin mo sa akin ang mga coordinate ng Yearning Island. Nangungulila Island. Iyon ang isla ng aking pamilya Crawford, nasa at nang hindi na kompleto ang kanyang pangungusap, biglang itinaas ni Hoyt ang kanyang ulo bago durugan ang isang jade antesman na itinago niya ang kanyang manggas.
Halos kaagad pagkatapos isang maliwanag na ilaw ang lumitaw at ang mga tile sa ilalim ng mga paa ni Hoyt ay biglang nagsimulang bumukas. At tulad nito nawala si Hoyt sa bitek matagumpay na nakakuha ng kanyang pagtakas. Makalipas ang mga segundo maraming malalaking pintuan ng bato ang nagsimulang magtopoleng sa paligid ng mga ito ng mga paputok na tunog ganap na tinataka ng lugar up. Ang tusong lalaking yan. Nakatakas talaga siya. Bulalas ni Master Ghost sa isang nagsisising tono. Hindi na kailangang mag-alala ng sobra, Master Ghost. Nakatanim na ako ng isang spell sa kanya at sa anumang kapalaran sa huli ay bumalik siya sa Yearning Island. Pagdating ng oras na iyon, mahahanap ko ang isla ng walang labis na pagsisikap at tuluyang mailigtas ang aking pamilya. Sagot ni Gerald habang umiling na may isang mapulang ngiti sa labi. Oh, paumanhin, medyo nabulabog ako dahil sa gulat na gulat ko, tama iyon, hindi ka na isang tao na mababasted, G. Crawford. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat sa kabila ng lakas ni Hoyt wala siyang anuman kundi langgam na nauna sa iyo. Anuman ang lugar na ito ay puno ng mga traps. Paano tayo makakalabas? Oh, simple lang yan. Sumagot si Gerald na medyo walang pakialam habang ikinakaway ang kamay. Tuldok-tuldok. Kasunod nito isang gintong ilaw ang bumaril na naging sanhi ng pagyanig ng lupa na ang kisame ng lugar ay gumuho na nagsisiwalat ng isang bagong pagbubukas. Mula sa ibaba, ang ilaw mula sa labas ng mundo ay napakaliwanag na ang Master Ghost ay kailangang pansamantalang tumingin sa malayo upang ayusin ang kanyang paningin. Sabihin sa katotohanan, ang Master Ghost ay nagulat pa rin sa kung gaano napabuti ang mga kasanayan at diskarte ni Gerald, ang paglingon kay Gerald, ang walang kapantay na kamangha-mangha at paghanga ay makikita sa mga mata ni Master Ghost. Kabanata 1531. Ang dahilan kung bakit nakatakas si Hoyt ay dahil sinadya siyang pakawalan ni Gerald. Orihinal na naisip niya na makakagamit siya ng Hoyt upang makita niya ang Yearning Island. Hindi inaasahan, si Hoyt ay talagang nagtago sa kanyang sarili sa halip. Dahil wala nang anumang halaga sa kanya si Hoyt, halatang hindi siya papakawalan ni Gerald, hinayaan lang niya iyon. Sa sandaling iyon pinapagana niya ang kanyang spell on the spot upang patayin si Hoyt na 1,000 milya ang layo. Sa kabutihang palad, natagpuan na niya ang Master Ghost. Kaya sa oras na makuha ng Master Ghost ang kanyang sigla, naniniwala si Gerald na sa oras na iyon, matutukoy ng Master Ghost ang direksyon na naroon ang pamilya ni Gerald. Sa nakaraang mga araw na ito, si Carlos at ang iba pa ay hindi nakapagpigil at patuloy silang lumalabas upang humiling para kay Gerald na magtayo ng kanyang sariling sekta ng paglilinang upang formal na maitaguyod ang kanyang kataasan sa harap ng kanyang mga sakop. Ang pagkakaiba sa oras na ito ay ang panukalang ito na direktang naaprobahan ng Master Ghost. Sa sandaling ito kahit na ang Master Ghost ay nagpaliwanag at ipinakita ang kahalagahan ng pagtataguyod ng kanyang sariling sekta sa paglilinang kay Gerald. Pagkatapos ng lahat sa hinaharap, hindi lamang niya kailangang harapin ang pamilya Crawford, ngunit kakailanganin din niyang harapin ang maraming iba pang mga puwersa sa paglilinang. Maaari na itong makita ng direkta mula sa katotohanan kung saan ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nakuha na si Gerald ay hindi magagawang personal na magawa ang lahat sa kanyang sarili kahit gaano siya kalakas. Ang puntong ito ay direktang tumama sa kanyang puso kay Gerald. Tila na panahon na para sa akin upang magtatag ng isang sekta ng paglilinang ng aking sarili. Tiningnan ni Gerald ang pangkat ng mga tao na nakatingin sa kanya na may sabik na ekspresyon sa kanilang mga mata bago siya tumango. Perpekto lang iyan. Hahaha. Tama iyan. Ang aming presensya ay maituturing na makatarungan at magiging tao rin kami na kabilang sa isang tiyak na samahan sa hinaharap. Sa hinaharap, si G. Crawford ang magiging aming kamanghamanghang Panginoon. Ang Master Ghost ay may mahusay na paningin at siya ay maaaring maging kamanghamanghang tagapayo ng militar ng Panginoon. Marami sa mga masters na naroroon ay pawang nasa sabik sa kanilang pagsasalita at pakikipag-usap sa kanilang sarili. Pagbati sa aming kamanghamanghang Panginoon. Sa sandaling ito pinangunahan ni Carlos at Julian ang karamihan na sumigaw ng magkasabay. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapangiti sa eksenang ito. Wala ring magawa ang sinabi ni Master Ghost, ano ang pagmamadali. Kahit na nais mong mag-set up ng isang sekta, dapat mong sakupin ng maaga ang isang rehiyon bago magkaroon ng isang pangalan para sa aming sekta, tama ba? Bukod, aalamin din namin sa Ring Masters ng obliteration tungkol sa bagay tungkol sa aming sekta. Tama iyan. Tama ang aming tagapayo sa militar. Wala pa kaming pangalan, di ba? Gayon din saan dapat ang aming teritoryo. Hindi ito maaaring nasa Sherwin Manor, tama ba? Ito ang bayan. May nagsabi. Hahaha. Talagang mayroon akong isang teritoryo na nasa isip at iyon ay walang iba kundi ang Sacra Solis Mountain. Matapos ang insidente sa oras na ito, nag-alala rin ang pari na bumalik ang pamilya Crawford at gumanti. Kaya may balak na siyang ibigay sa amin ang Sacra Solis Mountain.
Sa makatuwid, ang bagay na ito ay talagang naayos na. Sinabi ni Master Ghost. Napakalaki ng bundok na ito. Siguradong posible. Tumawa ng malakas ang lahat. Tulad ng para sa pangalan, Ginoo, magkakaroon ako ng problema sa iyo upang personal na matukoy ang isang pangalan upang matugunan at masiyahan ang mga hangarin ng mga taong ito. Sambit ni Master Ghost habang yumuko siya ng bahagya. Sa totoo lang, bumalik pa sa Langvern Mountain, tinukoy na ng Master Ghost na si Gerald ang magiging tao na susundan niya sa hinaharap. Kaya, ginagawa ng Master Ghost ang lahat ng mga paghahanda mula pa noon. Sacra Solis Mountain, Sacra Solis Church, at maging ang lakas na una kong Genaiseng, lahat ay ang kapangyarihan ng Sacra Solis na makapangyarihan sa lahat. Kaya, sa palagay ko ay mayroon akong isang uri ng kapalaran sa salitang ito. Kung magkaroon ako ng isang pangalan para sa aking sekta, sa palagay ko papangalanan ko lang ito sa Sacra Solis Palace kung gayon. Sambit ni Gerald matapos itong isipin. Sacra Solis Palace. Master Crawford, hindi, Magnificent Lord Crawford, magandang pangalan iyan. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa labas ng pintuan. Ito ay isang nasa edad na lalaki. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Hubert na nanatili sa Sherwin Manor matapos na may save ni Gerald. Oh, G. Younger, kumusta ang iyong pinsala? Tanong ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Si Hubert ay kapitan ng isang maliit na koponan mula sa Dragon Squad sa Weston. Maaari siyang isaalang-alang na naitakda ang isang paa sa larangan ng paglilinang. Kabanata 1532. Napakahirap para sa kanya na lumayo pa sa buong lahat ng mga taong ito. Marahil ay dahil siya ay ipinanganak sa isang ordinaryong mortal na buhay. Gayunpaman kahit na hindi siya gaanong malakas, mataas din ang respeto sa kanya ni Gerald. Tungkol kay Hubert, natural na napuno siya ng paggalang kay Gerald. Ang pinsala ko ay ganap na gumaling matapos makatanggap ng paggamot mula sa iyo, kamanghamanghang Lord. Sumugod ako dito kaagad pagkabalitaan na tumawag ka sa akin. Sambit ni Hubert habang yumuko siya ng bahagya. Sa gayon, narinig kong sinabi sa akin ng Master Ghost na ang Dragon Squad ay may isang napakasistematikong network ng mapagkukunan sa ilalim ng lupa. Kaya, nais kong humingi ng tulong para sa isang bagay, G. Bata. Nagsalita si Gerald. Utang ko ang aking buhay sa iyo, kamanghamanghang Panginoon. Kaya, mangyaring bigyan mo ako ng anumang mga utos na mayroon ka. Sambit ni Hubert habang nakayuko. Kulyan, Carlos, napatingin si Gerald sa dalawang lalaking ito. Oo, kamanghamanghang Panginoon. Dahil ang pagtatag ng Sacra Solis Palace ay natukoy na, itatalaga ko kayong dalawa na magtalaga ng mga gawain upang makumplito natin ang pagtatatag ng aming puwersa sa loob ng 3 araw. Pareho kayong maaaring magpatuloy at iugnay ang mga bagay na ito sa aking ngalan. Marami pa ring mga bagay na kailangan kong gawin. Bili ni Gerald. Umatras agad ang lahat sa hall upang magawa ang mga bagay. Nagsalita na sa akin si Master Ghost tungkol dito. Kamanghamanghang Lord, nais mong tanungin ako tungkol sa kinaroroonan ng Yearning Island, tama? Sinabi ni Hubert. Tama iyan. Ang Yearning Island ay nakatago at palaging may sumpa sa mga tao mula sa Yearning Island. Wala sa kanilang mga miyembro ng angkan ang pinapayagan na sabihin o ibunyag ang lokasyon ng Yearning Island sa sinuman sa lahat. Kung hindi man magdusa sila ng marahas na kamatayan ng direkta. Ito rin ay tiyak dahil sa masamang kadahilanan ito na ang lokasyon ng Yearning Island ay nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Walang nakakaalam ng kinalalagyan nito at ni kahit isang solong tao sa larangan ng paglilinang ay hindi alam ang tungkol sa lokasyon ng Yearning Island. Sinabi ni Hubert. Hindi nakapagtataka kung bakit naglakas loob si Hoyt na ipagsapalaran ang kamatayan upang makatakas lamang. Dahil kung banggitin niya ang lokasyon ng Yearning Island, tiyak na magdusa siya ng isang kakilakilabot na kamatayan sa harap ni Gerald. Tumango si Gerald na may kaunting unawa. Sa kasong iyon, wala bang tunay na paraan upang makahanap tayo ng Yearning Island kung gayon? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Hindi kinakailangan. Mayroon akong isang magic artifact na nakatago sa Dragon Squad na tinawag na Soul Arch Compass. Noon, ang aking ama ay mayroon ding maraming mga kakilala sa Master Ghost dahil sa Soul Arch Compass. Sa Soul Arch Compass at siyenteng pagkalkula ng 9 dragons ng Master Ghost na isinama sa sistematikong mekanismo ng ground network ng Dragon Squad sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na hindi magiging mahirap para sa amin na alisan ng takip ang kinalalagyan ng Yearning Island. Sinabi ni Hubert. Sir, iyon talaga ang dahilan kung bakit ko hiniling kay G. Younger na pumunta dito. Kung nais nating hanapin ang Yearning Island, gagamitin namin ang Soul Arch Compass. Naniniwala ako na magkakaroon ng paraan si G. Bata. Sinabi ni Master Ghost kay Gerald. Sige, tumango si Gerald. Ang kamanghamanghang Lord bilang karagdagan, ako, si Hubert Younger, ay may isang maliit na kahilingan.
Gayunpaman hindi ko alam kung dapat ko bang magsalita tungkol dito o hindi. Biglang ibinaba ang ulo ni Hubert habang nagmumuni-muni sandali. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa isang malambing na boses, halos parang nararamdaman niya pa rin ang labis na kawalan ng katiyakan. Ano ito? Tanong ni Gerald. Kaya pagkatapos ng labanan sa oras na ito, napagtanto ko na ang mga tao mula sa Dragon Squad ay talagang masyadong mahina kapag nakaharap sa ilang mga tunay na Panginoon. Kahapon narinig ko si Master Julian na nagsasabing balak mong magturo ng ilang mga diskarte at pormasayon sa mga tao sa Sacra Solis Palace. Kami, mula sa Dragon Squad, ay natural na hindi kasing talino tulad ni Master Julian at ng iba pa. Gayunpaman, dahil sanay ka sa mga pormasayon at diskarteng ito, nagtataka ako kung maaari kang maglaan ng oras upang turuan ang mga miyembro ng aking Dragon Squad ng isang pamamaraan o dalawa. Tiyak na walang hanggan at mahusay itong magagamit sa atin. Partikular na sabik si Hubert habang pinag-uusapan niya ito. Kung tuturuan sila ni Gerald, ang lakas ng pakikipaglaban ng Dragon Squad ay tiyak na lalakas ng walang mga limitasyon. Ito, pinag-isipan ito ni Gerald. Sa pagsasalita tungkol dito, si Gerald ay talagang may ilang mga diskarte at pormasayo na angkop para sa paglilinang ng mga miyembro ng Dragon Squad. Naturally, dahil pinananatiling ligtas ng Dragon Squad ang isang panig, kahit na hindi tinulungan ni Hubert si Gerald, kung may kahilingan si Hubert, tutulong pa rin si Gerald kung magagawa niya ito. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Panipi, Kabanata 1533. Dahil ang Soul Arch Compass na pag-aari ng Dragon Squad ay napakahalaga, si Gerald ay hindi naglakas loob na mag-antala pa. Matapos italaga ang ilang mga tiyak na gawain, sumugod si Gerald sa base ng Dragon Squad kasama si Master Ghost. Ang base ng Dragon Squad ay isang base na matatagpuan sa Tearson Mountain. Siyempre, ang lugar na ito ng Tearson Mountain ay ipinagbabawal din sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang sinumang maaaring makapasok sa base ng Dragon Squad ay pawang mga master ng unang klase na kailangang makumplito ang iba't ibang mga pinaghihigpitang gawain upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang partido. Kaya ang Dragon Squad ay natural na kilala bilang mga nakatagong dragons ng Weston. Nasa ilalim ito ng direktang kontrol ng Weston. Hubert Younger, nababaliw ka. Gaano ka manggahas na dalhin ang isang hindi pa gaanong gulang at walang karanasan na batang-bata sa base ng Dragon Squad? Iyon ay sapat na masama, ngunit naglakas loob ka pa ring magrekomenda sa kanya upang maging isang magtuturo sa aming base. Sa punong kapitan, tanggapan ng Team Leader Locke. Tulad ng nasa sabik na pakikipag-usap ni Hubert tungkol sa bagay na ito, ang ibang mga kapitan ay nakadama ng hindi makapaniwala. Kahit si Yeshua ay medyo nagulat. Si Yeshua ay mga 60 taong gulang. Mayroon siyang isang ulo na puno ng puting buhok, ngunit mayroon ding isang pagsabog ng lakas at sigla sa kanyang mga kilos. Ito ay halata na ang taong ito ay labis na pambihirang. Bilang punong kapitan, natural na mayroon siyang sariling kalmado at matatag na aura. Paimpal siyang nakikinig sa tabi habang nagtatalo ang kanyang mga subkapitan tungkol sa bagay na ito. Ang taong direktang pinabulaanan si Hubert ay ang subkapitan ng unang dibisyon, si Bernard Joel, na higit sa 40 taong gulang. Ang sulit na banggitin ay ang katotohanan na siya ang 360 henerasyon na tagapagmana ng bakal na palad. Napabalitang ang isa sa kanyang mga palad na bakal ay madaling tumago sa isang bato. Gayunpaman, ang natitirang mga subkapitan ay walang ganitong uri ng kalidad. Sino ang hindi makakaalam na ang unang subteam, ang Joel Team, at ang pangalawang subteam, ang mas batang koponan, ay napakahirap harapin. Kaya walang sino man ang naglakas loob na makagambala ng pareho silang nakikipagtalo. Bernard Joel, ano ang bilasan mo? Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay para sa kapakanan ng buong Dragon Squad. Si G. Crawford ay may hindi pangkaraniwang lakas at mga kakayahan na higit sa aming imahinasyon. Handa lamang siyang ibigay ang ilan sa kanyang mga diskarte sa amin dahil pinaghirapan ko ito. Team Leader Locke, kilalang kilala mo ako. Hindi ako gagawa ng anumang hindi maaasahan. Sinabi ni Hubert. Hindi mapigilan ni Yeshua na tumango ng marahan. Totoong-totoo ito. Si Hubert ay isang napakamatatag na tao at malaki ang pinagkakatiwalaan niya sa kanya. Kung sinabi ni Hubert na ang lalaking nagngangalang Gerald Crawford ay napakalakas, maaaring isipin lamang ni Yeshua na si Gerald Crawford ay talagang pambihira, kung gayon. Ayos kung ganon. Dahil lubos mong inirerekomenda siya, sa palagay ko mabibigyan namin ito ng lakad. Bilang karagdagan sa nabanggit mo lamang, anong iba pang mga kondisyon ang mayroon siya, Hubert? Hindi mapigilan ni Yeshua na magtanong. Oh, gusto lang ni G. Crawford na manghiram at gamitin ang Soul Arch Compass. Sinabi ni Hubert. Pagkarinig niya nito, tinaas ni Bernard ang kanyang mga browser. Sa sandaling ito, malamig niyang sinabi, "Path. Sino sa palagay niya siya?"
Talagang nais niyang gamitin ang Soul Arch Compass. Tandang padamdam, ang Soul Arch Compass ay isang magic artifact na kabilang sa Dragon Squad. Maaari bang gamitin ito ng sinuman tuwing nais nila? Wala na bang mga patakaran sa lugar na ito? Bernard Joel, huwag kang lumayo. Ang dahilan kung bakit ko inimbitahan si G. Crawford dito ay dahil iniisip ko ang pangkalahatang lakas at kinabukasan ng Dragon Squad. Nang makita niyang magsisimulang magtalo na naman silang dalawa at dali-dali silang pinigilan ni Yeshua habang sinasabi, okay, tama na. Bakit hindi natin ito gawin kung gayon? Maaari nating isantabi ang bagay na nauugnay sa Soul Arch Compass sa ngayon. Tingnan natin kung ano ang maaaring ihandog ni G. Crawford na dinala mo rito sa Dragon Squad. Si Yeshua ay malinaw na hindi isang tao na papayag sa isang bagay na ganap na hindi masuri. Upang maging matapat, naramdaman niya na si Hubert ay nagpapalaki sa pamamagitan ng paglalarawan sa isang binata na nasa edad 20s na magkaroon ng ganoong pambihirang at hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Naniwala lamang si Yeshua sa mga salita ni Hubert dahil binibigyan niya ng mukha si Hubert. Ayos lang. Napagpasyahan pagkatapos. Maaaring mag-withdraw muna kayo. Sambit ni Yeshua habang ikinakaway ang mga kamay. Ano? Team Leader Locke, hindi mo makikita si G. Crawford kahit nandito na siya. Nagtatakang tanong ni Hubert. Sa sandaling ito, medyo nakasimangot si Yeshua. Tungkol naman kay Bernard, sinamantala niya ang sitwasyon habang malamig na sinabi niya, Hubert Younger, you must have hit your head and lost your mind habang nasa mission this time, di ba? Talagang hinihiling mo sa Team Leader Locke na pumunta at makipagkita sa isang batang bata. Ngunit, Kabanata 1534, nag-aalala si Hubert. Sige, tama na. Pagod na ako. Maaari kayong umalis muna. Nakatalikod si Yeshua habang nakataas ang kanyang kamay upang bigyan sila ng utos na umalis. Tama ang sinabi ni Bernard. Talagang hinihiling siya ni Hubert na pumunta at salubungin ang batang ito. Talagang isang biro iyon. Kasabay nito, nakaramdam din si Yeshua ng bahagyang hindi nasisiyahan kay Hubert. Tila na parang kumilos ng kaunti si Hubert sa puntong ito at iyon ang dahilan kung bakit ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Tumango lamang si Hubert habang malamig na sumulyap kay Bernard bago direktang umatras. Mabilis na umalis din si Bernard sa opisina. Kapitan Joel, sa palagay mo ba ang taong ito na nagngangalang Gerald Crawford ay talagang isang katulong na tinanggap ni Hubert? Pagkatapos ng lahat, ang halalan para sa Vice Chief Caption ng Dragon Squad ay malapit nang dumating. Marahil alam ni Hubert na hindi mo siya kalaban sa lahat at iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag dito. Ang representante ni Bernard ay nagtanong sa isang mababang tinig sa isang liblib na lugar sa ngayon. Paft, sino ang nagmamalasakit tungkol sa kung sino si Gerald Crawford? Kaya ano ang posibleng gawin ni Hubert kahit nayayayain niya siya rito? Sa palagay mo maaaring maging kalaban ko si Hubert. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ko na siya bibigyan ng pansin. Sa kaibahan, ang higit na nag-aalala sa akin ay ang Soul Arch Compass. Narinig mo ba ang sinabi ni Hubert ngayon lang? Nakasimangot si Bernard habang mahina ang pagsasalita na nakatalikod ang mga kamay. Makukuha mo ang mga karapatan sa pagkontrol ng Soul Arch Compass sa lalong madaling panahon, ngunit ang Hubert ay dapat na makahanap ng isang taong darating na humihiling para sa Soul Arch Compass sa ngayon. Nararamdaman ko na dapat mayroong ilang mga nakatagong hangarin at motibo sa likod nito. Sinabi ng representante, tama iyan. Kaya kailangan nating alisin ang lahat ng ating mga hadlang. Ako, si Bernard Joel, ay magpapasarya sa sinumang manggahas na tumayo sa aking daan patungo sa isang bangkay ng direkta sa lugar. Sa sandaling ito, sinenyasan ni Bernard ang kanyang representante sa kanyang tagiliran habang binulong niya ang ilang mga tagubilin sa kanyang tainga. Pagkatapos nito, tumango ang representante bago siya umatras kaagad upang magawa ang mga bagay, naiwan si Bernard na may malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Gerald naman, pagkarating niya kasama si Master Ghost, dinala kaagad sila sa isang silid ng pagtanggap. Nauna nang naisip ni Gerald na makakasama niya ang pinuno ng Dragon Squad, ang team leader na si Yeshua Locke, sa lalong madaling panahon. Hindi inaasahan, habang naghihintay sila, isang oras na ang dumaan. Sa oras na ito, lumalakad si Hubert na may isang paumanhin na mukha. Buntong hininga. Humihingi ako ng tawad, G. Crawford, bumantong hininga si Hubert habang umiling. Hulaan ko ang team leader Locke ay hindi direktang sumasang-ayon sa bagay tungkol sa Soul Arch Compass, tama ba? Sabi ni Master Ghost habang nakangiti at umiling. Ubo. Sa gayon talagang wala akong mate at tago sa iyo, Master Ghost. Tama iyan. Ito ay orihinal na dapat na isang napakadaling usapin. Ang punong kapitan ay hindi kailanman tatanggi sa ganitong uri ng kahilingan mula sa akin.
Gayunpaman hindi ko alam kung ano ang nangyari sa punong kapitan at tila medyo hindi siya nasisiyahan na piniling makinig sa Bernard Joel na iyon. Sinabi ni Hubert habang pinapalo ang kamao sa mesa sa galit. Sinabi na sa akin ni Master Ghost ang tungkol sa resulta na ito ngayon lang. Kaya, Gina kababata, hindi mo kailangang masisi ang iyong sarili ng sobra. Sa palagay ko ito ay simple dahil ang team leader Locke ay hindi naniniwala sa aking lakas. Kaya, bakit hindi mo ako tulungan na tipunin ang ilan sa mga mag-aaral para sa pagsasanay sa pagsubok sa hapon? Tutulungan ka muna akong magsagawa ng pagsasanay sa pagsubok. Sambit ni Gerald habang tumatawa. Ang Master Ghost ay nagbigay kay Gerald ng maraming payo sa maraming bagay. Halatang halata na ang hangarin ng ibang partido. Nais niyang makita ang kakayahan at lakas ni Gerald para sa kanyang sarili. Dahil ito ang kaso, hindi alintana ni Gerald na ilantad ang kanyang mga kakayahan. Sige, mas makakabuti hanggat hindi ka galit, G. Crawford. Bakit hindi natin ito gawin kung gayon? Dahil tanghali na, makakain na lang muna kami sa basahan. Kukunin ko agad ang lahat ng mga mag-aaral pagkatapos naming kumain. Magpadala ako ng maghahatid ng pagkain dito. Sambit ni Hubert habang nakangiti. Sa palagay ko hindi kinakailangan na dumaan ka sa sobrang gulo. Narinig ko lang ang tungkol sa Dragon Squad dati, ngunit hindi ko pa nakikita ang base ng Dragon Squad para sa aking sarili. Kaya dahil may pagkakataon akong tumingin sa paligid at makita kung ano ang base ng Dragon Squad sa Weston, maaari lamang kaming magtungo sa cafeteria sa base upang mananghalian doon, tama ba? Nagtataka ako kung magiging madali para sa iyo, G. Bata. Tanong ni Master Ghost habang ngumiti siya ng misteryoso sa oras na ito. Oo, magiging madali para sa akin. Pagkatapos ng lahat si G. Crawford ay magiging isang punong tagapagturo sa aming base sa hinaharap. Kaya, maaari ko ring ipakilala ang ilan sa mga pasilidad sa base ng Dragon Squad kina G. Crawford at Master Ghost sa daan. Sambit ni Hubert habang nakangiti. Hindi alam ni Gerald kung ano ang hanggang sa oras na ito ng Master Ghost, ngunit dahil nais ng Master Ghost na tingnan ang paligid ng base ng Dragon Squad, tiyak na mayroon siyang sariling mga kadahilanan sa paggawa nito. Kaya silang tatlo ay nagsimulang maglakad patungo sa cafeteria sa base ng Dragon Squad. Kabanata 1535. Sa sandaling ito, sa cafeteria, mayroong isang miyembro na may pasa sa buong mga kamay niya, nanginginig habang hawak ang isang tray sa magkabilang kamay. Nakaupo lang siya sa isa sa mga upuan. Hoy, sino ang nagsabi sa iyo na maaari kang umupo? Si Brother Yoret ay wala pang prutas. Bilisin mo at kumuha ng mga prutas para kay Brother Yoret ngayon. Maraming kabataan na nakaupo sa malapit ang malamig na nagsalita sa binatang ito. Ang lahat ng mga kabataang ito ay may pagmamataas at nangingibabaw na pagmumukha sa kanilang mga mukha at halatang binubiro nila ang binatang ito. Sa gitna ng maraming mga kabataan, malinaw na ang taong nakaupo sa gitna ng karamihan ay walang iba kundi si Brother Yoret. Sa sandaling ito, simpleng pinaikit niya ang kanyang mga mata at mayroon siyang isang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang nasasaksihan niya ang eksena sa harapan niya. Sige, pupunta ako at kunin ito ngayon. Kinagat ng bahagya ng labi ang binata. Ito ay malinaw na ito ay napaka nakakahiya para sa kanya, ngunit siya ay tumayo pa rin habang siya ay nagpunta upang kumuha ng ilang mga prutas bago ilagay ang mga ito sa tabi ni Yoreth. Pagkaupo pa lang niya ulit, sumigaw ulit ang binata sa tagiliran, anong uri ng prutas ang dinala mo rito? Palitan ito sa isang mas maliit. Bilisan mo. Hini siya ng binata. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, ang ilang mga tao sa paligid niya ay hindi mapigil ang takpan ng kanilang mga bibig upang mapigilan ang kanilang pagtawa. Sa wakas, hindi na nakatiis ang binatang iyon. Phoenix Mackerel, mayroon na kayong sapat. Lahat tayo ay miyembro ng trial ng Dragon Squad. Kaya, bakit kailangan kong makinig sa lahat ng iyong mga utos at hinihiling? Tandang padamdam. Tinampas ng binata ang mga kamay sa lamesa. Sumisigaw ka. Ikaw talaga ang naglakas loob na makipagbalikan. Mukhang hindi sapat ang mga aralin na ibinigay namin sa iyo. Matapos niyang magsalita, pinahid ni Phoenix ang lahat ng mga mansanas sa mesa at direktang hinampas nito ang palayan sa kamay ng binata. Mayroong isang malakas na tunog ng pag-crash at ang plato ng bigas ay nagwasak at nagkalat sa buong lupa. Ikaw! Ang mga bughaw na ugat ay nagngangalit sa noo ng binata. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao, ngunit nilunok niya pa rin ang kanyang galit at galit. Napakabuli niya. Narinig ko na noong ang batang ito ay unang sumali sa koponan, nagtrabaho siya ng napakahirap at daig pa niya si Yoreth Joel sa isa sa mga pagsubok. Sa huli, napunta siya sa estado na ito matapos na mabiuli at mapahiya ng mga tao ni Yoreth Joel araw-araw. Tingnan lamang ang lahat ng mga galo sa kanyang katawan. Sigh. Ano pa ang magagawa? Paano siya maaaring magkaroon ng isang magandang buhay matapos na ma-target ni Yoreth Joel?
Naniniwala ako na ang batang ito ay hindi maaaring magpatuloy sa pananatili sa koponan ng pagsasanay ng Dragon Squad ng matagal. Speaking of it, si Jareth Joel ay may napakalakas na background, di ba? Hindi lamang siya napakalakas at makapangyarihan, ngunit nagmula rin siya sa napakalakas na background. Normal lang yan. Bakit hindi mo isipin ito? Ang apelyido ni Jareth Joel ay Joel, at ang apelyido ng kapitan ng koponan ng Joel ay si Joel din. Sa palagay ko ang kapitan ng koponan ng Joel ay ang kanyang tiyuhin na biological. Bukod, narinig ko rin ang mga tao na nagsasabi na ang apo ng punong kapitan ng Dragon Squad ay tila may napakalakas na interes kay Jareth Joel. Fuck! Hindi nakakagulat na walang nangahas na sabihin kahit ano kahit na ang bata na ito ay ginigipit tulad nito. Tahimik lang ang lahat sa takot. Sa sandaling ito, maaari lamang silang makisali sa kasiyahan habang pinagmamasdan ang binata na binubuli at napahiya sa oras na ito. Sa kabaligtaran, simpleng pinaikit ni Jareth ng bahagya ang kanyang mga mata habang nagpatuloy sa pagkain ng pagkain na hindi man lang nagmamadali. Samantala, walang humpay na lumakad si Finep patungo sa binata. Hahaha, anong problema? Hindi ka kumbinsido. Inisya ni Finep bago niya idurog at apakan ang bigas sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang dakot ng maruming bigas bago niya ito dinala ng diretso sa harap ng binata. Bata, hindi mo alam ang iyong sariling lugar at talagang naglakas loob kang abutan ng aming boss. Walang magandang bigas para sa iyo ngayon at makakain mo lang ito. Nais kong kunin mo ito at kainin ngayon. Masungit na sinabi ni Finep. Namula ang mukha ng binata. Bago pa man makapagreaksyon ang binata, nakatanggap na siya ng isa pang hampas mula sa isa pang alipors ni Jareth at diretso siyang nahulog sa lupa. Agad na hinawakan ni Finep ang buhok ng binata bago niya sinimulang ipasok ang bigas sa bibig ng binatang ito. Napakawalang awa niya. Ang iba pang mga tao sa pinangyarihan ay tumayo ng labis sa pagkabigla sa oras na ito, ngunit walang sino man ang naglakas loob na sabihin kahit ano. Ay, Aiden. Gayunpaman sa sandaling ito, isang medyo nanginginig na boses ang tumunog mula sa pintuan. Sino pa ang taong ito kung hindi si Gerald? Mas maaga nang lumakad sina Gerald, Master Ghost, at Hubert, nagkataong nasaksihan nila ang eksenang ito na lumalahad sa harap nila. Nang makita ni Hubert na nag-aaway ang mga miyembro ng paglilitis, papasok na siya at kikilos. Gayunpaman, bigla niyang maramdaman ang isang napakalamig na hangarin na nagmumula kay Gerald at siya ay labis na kinilabutan na napalunok lamang niya ang kanyang mga salita. Emosyonal. Tila parang ang taong ito ay pamilyar kay G. Crawford. Tungkol kay Gerald, ang kanyang mga mata ay namumula sa oras na ito. Ang binata na binubugbog ay walang iba kundi ang kanyang batihing kapatid na si Aiden. Kabanata 1536. Kung hindi siya nakakakuha ng isang malinaw na hitsura, si Aiden, na malubhang na scarred, ay halos hindi makilala. Kaya si Captain Younger pala. Sa sandaling ito, nang makita ni Finep at ng iba pa si Hubert na papasok, pinahinto nila ang anumang ginagawa nila dahil binibigyan nila siya ng kaunting mukha. Mr. Crawford. Tungkol kay Aiden, na nakahiga sa lupa, marahas na yumanig ang kanyang buong katawan pagkakita niya kay Gerald. Sa isang iglap, ang kanyang luha ng hinaing ay nagsimulang bumuhos tulad ng isang baha na sumaira sa isang champagne. Ginoo Crawford. Umiyak si Aiden habang sumisigaw ng malakas. Aiden, bilisin mo at tumayo ka. Nagmamadaling tumakbo si Gerald upang tulungan si Aiden na bumangon. Sa totoo lang kung nasa ibang lugar siya, maidisod na niya ang lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, dahil nandito si Hubert, naniniwala si Gerald na tiyak na bibigyan ni Hubert ng hustisya ang kanyang kapatid. Siyempre, ang bagay na ito ay hindi magtatapos ng ganoon, hindi alintana kung ang hustisya ay naibigay o hindi. Ito ang karakter ni Gerald ngayon. Hindi alintana kung sino ang tama o mali at anuman ang pagkakakilanlan ng iba pang partido, hanggat ang sino man ay naglakas loob na hawakan ang kanyang kapatid, ang kabilang partido ay kailangang magbayad ng isang masakit na presyo bilang isang resulta ng kanyang pagkilos kahit na ang kanyang kapatid ang isa may kasalanan. Nang makita ni Hubert na tila may malapit na ugnayan si Aiden kay Gerald, galit na galit din siya. Sa oras na ito, dali-dali niyang saway si Finep at ang iba pa. Gayunpaman si Finep at ang iba pa ay hindi natatakot kay Hubert. Hahaha, Captain Younger, wala kang karapatang mag-aral sa amin. Kung mayroon kang kakayahang gawin ito, dapat kang pumunta at hanapin si Kapitan Joel. Makikinig lang kami kay Kapitan Joel. Bukod, wala rin ito sa iyong negosyo kahit na magpasya kaming turuan ng isang bata mula sa aming pangkat ng pagsubok ng isang aralin. Sambit ni Finep habang nagtatawanan. Ang taong sumusuporta sa kanila ay syempre walang iba kundi si Jareth at hindi na kailangang banggitin ang pagkakakilanlan ng taong sumusuporta kay Jareth. Sa sandaling ito, galit na galit si Hubert na wala na siyang ibang masabi.
Dali-daling ay nalalayan ni Master Ghost si Aiden at nais niyang payagan si Aiden na maupo at magpahinga. Hindi inaasahan, sinulyapan ni Finnick ang kanyang mga kaibigan na nasa likuran niya. Sa oras na ito, mabilis na namuno ang isang binata habang tumatakbo siya sa inuupuan kung saan uupuan si Aiden. Paumanhin. Ang upuang ito ay sinasakop. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang pangkat na mga tao ang nagsimulang ngumiti. Kayo, ang mga mata ni Master Ghost ay napuno ng galit. Gayunpaman, suportado ni Master Ghost si Aiden habang dinala siya sa ibang lugar upang umupo. Tulad ng siya ay umupo. Paumanhin. May nakaupo din dito. Sinabi ng isa pang binata habang hinawakan ang pwesto. Bahagyang nakasimangot si Gerald. Sa sandaling ito, tiningnan niya si Yoreth na nakaupo sa gilid ng hindi gumagawa ng anuman habang nagpatuloy siyang kumakain ng kanyang pagkain ng mahinahon at agad niyang naunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi ko talaga akalain na ganito ang mga tao mula sa base ng Dragon Squad. Matapos suportahan si Aiden sa ilang mga upuan na mabilis na inookupahan at kinuha ng mga taong ito, sunod-sunod, galit na nagsalita si Master Ghost. Sa sandaling iyon, nagpa siyang suportahan si Aiden at dalhin siya sa isang upuan na matatagpuan malapit sa pintuan sa halip. Tungkol kay Finnick, natawa siya ng bahagya nang mailagay ang magkabila niyang kamay sa kanyang bulsa. Sa sandaling ito, dali-dali siyang tumakbo paumanhin, ngunit, pagkabukas pa lang ni Finnick ng bibig matapos niyang agawin ang upuan kay Aiden, diretso siyang hinampel sa mukha nito. Diretso na lumipad palabas si Finnick, binabagsak ang isang dosenang mesa, sunod-sunod. Ang isang labi ng kanyang mga ngipin ay nagkalat din sa buong lupa at kalahati ng kanyang mukha ay nasira. Malinaw na ang sampal na ito ay na-deform na ng buong mukha niya. Ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. May isang kamay si Gerald sa bulsa niya habang tinatapik ang alikabok sa kanyang katawan gamit ang kabilang kamay. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang madla na lahat ay natigilan sa sinabi niya, paumanhin, ngunit ang aking kamay ay medyo nangangati ngayon. Kabanata 1537. Sino ka? Diretsong sumugod ang isa sa mga binata habang tinanong niya si Gerald sapagkat agad siyang nagalit nang makita niya si Gerald na binibigyan si Finnick ng napakalakas na hampas. Tungkol kay Yoreth na kanina pa ay nagmulat ng mata, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata sa sandaling ito habang nakatingin siya kay Gerald. Ito ay ang aking kapatid na lalaki. Paano namin maaayos ang score na ito dahil talagang naglakas loob kang bulayan ang aking kapatid? Kaya, sino ang gumawa nito ngayon lang? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Paft, ang brat mo. Sino sa tingin mo ginawa ko? Kaya, ano ang gagawin mo tungkol dito? Sinabi ng isang binata. Damn, ginawa ko rin ito. Sa sandaling ito, humigit kumulang isang dosenang mga binata ang nakatayo sa harap ni Gerald. Ang lahat sa kanila ay nakakross ang kanilang mga kamay sa harap ng kanilang dibdib, at ang ilan sa kanila ay nakuha pa ang kanilang mga sandata. Tila ba sinusubukan nilang pigilan si Gerald sa kanilang aura? Ganoon ba? Para bang wala kayong balak magsisi, ha? Sambit ni Gerald na walang pakialam ng ngiti sa labi. Ha, magsisi. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang makitungo sa isang dosenang sa amin. Kung hindi man magsasagawa kami ng pagkilos laban sa iyo at maghayganti sa aming kapatid. Ang isa sa mga binata ay tumayo at nagsalita habang tumatawa. Kung ano ang isang biro. Bakit hindi sinilip ng batang ito ang paligid niya at nakita kung kanino ang teritoryo nito? Sino ang hindi makakaalam na ang pamilya Joel at ang pamilya Locke ay talagang may isang napakalaking reputasyon at background sa Dragon Squad? Ang batang ito ay talagang naglakas loob na pukawin ng isang tao na malinaw na higit na nakahihigit kumpara sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihan o lakas. Gumanti ka sa kapatid mo. Paano mo binabalak na gawin iyon? Tanong ni Gerald nang ngumiti siya ng malamig. Napakadali nito. Aalisin lamang namin ang lahat ng apat sa iyong mga limbs at itatapon ang lahat ng mga ngipin sa iyong bibig. Siyempre, makikipaglaban ka rin basta sigurado ka na kakayanin mo ang isang dosenang sa amin. Inis ang mga binata habang isinara nila si Gerald. Ayos kung ganon. Dahil lahat kayo ay gumawa ng aksyon, hindi ko alintana kahit na lahat kayo ay mapunta sa parehong kalagayan sa kanya. Pagkahulog ng kanyang boses, lahat ng mga binata ay sumugod tulad ng isang pakete ng mga lobo upang atakin si Gerald. Si Gerald naman, hindi man lang siya nagpigil. Sa sandaling ito, direkta siyang naging isang anino at nagbago siya sa gitna ng pangkat ng mga tao. Ang nakakabinging tunog ng sampal ay umalangaw-ngaw sa buong cafeteria. Kagad pagkatapos, nagkaroon ng isang hiyawan na parang isang baboy na papatayin. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga tao ay naghahanap para sa kanilang mga ngipin sa buong lupa. Pagkatapos ng lahat, kakaunting paghinga lamang ang kinailangan ni Gerald mula sa sandaling sinimulan niya ang pagpindot sa kanila hanggang sa matapos na niya ang pagharap sa kanila.
Sa sandaling ito, natigilan ang lahat sa eksena bago sila. Kahit si Hubert ay nilunok ang laway niya ng isang gulp. Masyadong walang awa. Siya ay tunay na napakalupit. Tungkol kay Yoreth, sa wakas ay iminulat niya ng buo ang kanyang mga mata dahil ang eksenang nasa harapan niya ay pinaramdam sa kanya ng lubos na hindi makapaniwala. Sino ang taong ito? Bakit siya napakalakas? Ang malamig na pawis ay nagsimulang damaloy mula sa kanyang noo at ang kanyang mga binti ay nagsimula ring manginig ng hindi mapigil sa oras na ito. Siya ay masyadong malakas at makapangyarihan. Ang mas nakakatakot pa ay sa oras na ito, si Gerald ay talagang mabagal na lumakad papunta kay Yoreth. Ikaw ang pinuno nila. Walang pakialam na tanong ni Gerald. Hindi. Walang malay na umiling si Yoreth. Tinaas ni Gerald ang kamay habang hinahampas sa mukha si Yoreth. Hindi ba ikaw ang batang Master Joel na pinag-uusapan nila? Malamig na tanong ni Gerald. Oo. Tumango agad si Yoreth. Kumusta naman ang aking kapatid kung gayon? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Yoreth. Lahat tayo ay magkakasundo at mamumuhay ng payapa sa hinaharap. Kabanata 1538. Tunay na napahiya si Yoreth at lubos siyang napahiya ngayon. Ito ay dahil ang mga mata ng karamihan ay nakatingin sa kanya, umaasa na makakilos siya at lalabanan ang malakas na taong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay talagang nagkasabay lahat ng sabay-sabay. Ito ay talagang napakasakit para kay Yoreth. Gayunpaman, walang ibang paraan. Kung sa bagay, ayaw niyang magkalat ang kanyang mga ngipin sa buong lupa. Hindi ko sinasabi ang tungkol doon. Mukhang nabulid mo ng husto ang aking kapatid. Kaya paano mo mababawi ito sa aking kapatid? Kung hindi mo gagawin, tatanggalin ko kayo on the spot, hindi alintana kung sino ka o kung ano ang iyong background. Sambit ni Gerald habang malamig na nakatingin sa kanya. Pinasabog nito si Yoreth sa malamig na pawis sa buong katawan. Kapatid, bakit hindi na lang natin kalimutan ito? Para kay Aiden, alam na alam niya ang background ni Yoreth. Kaya hindi niya maiwasang magsalita habang naglalakad papunta sa tagiliran ni Gerald. Paimpal na tinapik ni Gerald ang balikat ni Aiden bago siya tumawa ng bahagya. Aiden, nakalimutan mo na ba? Naaalala mo ba na ikaw ang nagsabi sa akin na sisiguraduhin mong ang mga tao ay kailangang magbayad ng 1,000 beses na higit pa basta may nasaktan sa iyo? Sinabi mo sa akin na huwag matakot sa mga taong iyon dahil palaging nasa likod ko ang lahat. Naaalala mo pa bang sinabi mo ang mga salitang iyon? Tanong ni Gerald. Siyempre naaalala ko yan. Kinagat ng bahagya ni Aiden ang labi. Si Yul ay kapatid ko, at kapatid mo rin ako. Pareho kayong nawala ng pamilya at lahat ng mayroon kayo dahil sa akin noon. Lagi kong tatandaan ang iyong katapatan at pagmamahal para sa akin. Sumumpa din ako na hindi ko papayagang masaktan muli ang mga tao sa paligid ko. Kaya, Aiden, wala kang dapat alalahanin tungkol sa anumang bagay dahil nakuha ko ang iyong likod. Sinabi sa kanya ni Gerald. Tumanggo-tango si Aiden nang marinig ito. Kaya kailangan niyang bayaran ang presyo at kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon ngayon. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Ang iyong unang pagpipilian ay tatapusin kita at gawing lumpo ngayon. Ang iyong pangalawang pagpipilian ay ang mag-crawl sa ilalim ng crotch ng aking kapatid sa harap ko. Sa hinaharap, kakailanganin mong mag-refer sa aking kapatid bilang iyong Panginoon kapag nakita mo siya. Kung hindi mo ito gagawin, papatayin kita sa susunod na makita kita. Wika ni Gerald habang diretsyong nakatingin kay Yoreth. Ano? Nais mong magtiis ako ng kahihiyan ng pag-crawl sa ilalim ng kanyang crotch. Ang mga mata ni Yoreth ay namula sa isang iglap. Talagang hiniling niya na nasa tabi niya ang kanyang tiyuhin ngayon. Yoreth ay simpleng labis na napahiya at lubos na napahiya nang makita niya na lahat ay nakatingin sa kanya sa oras na ito. Ako ang 357 henerasyon na tagapagmana ng Promissory Sect. Hindi ako makagapang. Pagmamakaawa ni Yoreth. Nang matapos na siyang magsalita, hinawakan ni Gerald ang kanyang ulo at idiniin siya diretso sa lupa. Siya ay lubos na walang pagtatanggol at ang kanyang mukha ay malakas na tumama sa lupa. Ang kanyang buong mukha ay natabunan ng dugo sa isang iglap. Patuloy na tinatapakan ni Gerald ang kanyang ulo habang sinabi niya, ngayon, hindi ko lang nais na gumapang ka sa ilalim ng crotch ng aking kapatid, ngunit nais kong tawagan mo siya bilang iyong Panginoon habang gumagapang ka sa ilalim ng kanyang crotch. Kung hindi mo magawa ito, sisirain kita ngayon din. Nagtaas ng konti ang lakas ni Gerald. Sumisigaw si Yoreth sa takot. Gagawin ko ito. Gagawin ko. Huwag gumawa sa akin ng kahit ano. Mahigpit na ikinuyom ni Yoreth ang kanyang mga kamao at ang kanyang matatalim na mga kuko ay nalubog sa kanyang mga palad dahil sa lakas. Nakaramdam siya ng matinding pagsabog ng sakit dahil doon. Ang sandaling ito ay masyadong masakit para sa kanya. Sa nakaraan, palaging siya ang gumagamot sa kapwa tulad nito.
Gayunpaman hindi niya inaasahan na siya talaga ang magpapahiya dito ngayon. Bukod dito, ang taong nasa harapan niya ay tila wala man lang pakialam kahit na nabanggit na niya ang promissory sect. Gumapang ako. Gumapang si Yoreth mula sa lupa ng may kahirapang hirap. Tungkol kay Aiden, naramdaman niya na parang ang katarungan ay sa wakas ay naipanumbalik para sa kanya. Si Yoreth ay nananakot sa kanya ng labis sa lahat ng ito, at ngayon na ang mga bagay ay dumating na sa estado na ito, sa wakas ay matatapakan ni Aiden ang buong ulo ni Yoreth sa oras na ito. Sa sandaling ito, dahan-dahang gumapang si Yoreth patungo sa crouch ni Aiden. Napakabagal ng paggalaw niya at umiiyak pa siya ng malakas sa kanyang puso. Chuhin, bilisin mo at halika. Nagpadala na ako ng isang ulat sa iyo. Bilisin mo at pumunta ka dito. Kung hindi ka pumupunta ngayon, ang iyong pamangkin ay magdurusa at mapahiya ngayon. Kung sakali, hindi ka makakaharap sa iba sa hinaharap. Bukod kung ang salita tungkol sa bagay na ito ay maabot ang mga tainga ni Phil Locke, hindi ako magiging apo sa pamilya ng Locke kung gayon. Sa oras na iyon, ang iyong plano ay magiging isang kompletong pagkawala. Tiyo, bilisin mo at halika. Malakas na sigaw ni Yoreth sa kanyang puso. At tulad ng pagbaba ng kanyang ulo upang magsimulang gumapang sa ilalim ng kapitan na bata, ang tumutulong na tinanggap mo sa oras na ito ay tila talagang nangingibabaw, tama. Sa totoo lang nais kong makita kung gaano kapanipaniwala at makapangyarihan ang iyong tinaguriang G. Crawford. Sa sandaling ito, isang boses na nagdadala ng isang pahiwatig ng pangungutya ang tumunog mula sa pintuan. Sumabog ang mga yabag. Pagkatapos nito, isang malaking bilang ng mga masters ang bumuo sa cafeteria habang pinalilibutan nila si Gerald at ang iba pa. Ang kanilang pinuno, si Bernard, ay malamig na lumakad kasama ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Kabanata 1539. Sa palagay ko yung kaibigan mo dito ay si G. Gerald Crawford na inimbitahan ni Kapitan Bata dito upang maging punong tagapagturo, tama ba? Sinabi ni Bernard na nakatalikod ang kanyang mga kamay habang nagtatawanan habang nakatingin kay Gerald. Tama iyan. Tumango si Gerald. Hahaha. Tila parang hindi talaga tayo dapat humusga sa isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng ganitong uri ng lakas sa murang edad na iyon. Talagang kapanipaniwala iyon. Ngunit madalas kong naririnig ang mga tao na nagsasabi na ang isang tao ay madalas na sobra-sobra ang kanilang sarili kapag mayroon silang higit na lakas at kakayahan. Hindi ko inalagaan ng mabuti ang iyong kapatid nang nagsasanay siya sa amin. Gayunpaman, hindi mo maitulak ang lahat ng pagsisi sa pamangkin kong si Yoreth. Kung nais mong sisihin ang isang tao, dapat mo ring sisihin ang iyong kapatid na hindi alam ang kanyang sariling lugar. Hahaha. Nagpatuloy sa pagtawa si Bernard habang ikinakaway ang kamay. Nang makita iyon ni Yoreth, kagad siyang bumangon mula sa lupa at tumakbo sa likuran ni Bernard. Tiyo, kung hindi ka dumating sa oras, ako ay tudok-tudok panipi. Nagmamadaling sinabi ni Yoreth na takot. Sige, tama na. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Nandito na ako. Sambit ni Bernard habang tinatapik ang balikat kay Yoreth. Sa parehong oras, sumulyak siya kay Yoreth, sumenyas para sa kanya na maghanda na manood ng isang magandang palabas. Tungkol kay Yoreth, halatang alam na alam niya ang kalikasan ng puso at ugali ng kanyang tiyuhin. Dahil siya ay napakasama na ng insulto at pinahiya, paano pa kaya pinakawala ng tiyuhin niya ng ganoon? Sa oras na ito, ginagamit lamang ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga salita upang matiyak na ang kabilang partido na nagngangalang Gerald Crawford ay ganap na hindi makapagsalita at pipi. Kapag ang ibang partido ay ganap na nagwawala sa mga salita, sasamantalahin ng kanyang tiyuhin ang pagkakataong maglunsad ng isang atake upang lipulin ang pangkat ng mga tao na ito sa tulong ng Dragon Squad. Hahaha, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng kanyang tiyuhin ang taktika na ito. Sa sandaling ito, si Yoreth ay simpleng tumango ng marahan habang nakatingin kay Gerald at sa kanyang grupo mula sa tagiliran habang nagtatawanan. Kumilos si Bernard na parang walang mali bago siya nagpatuloy sa pagsasalita habang nakatingin kay Gerald. Ginoo Crawford, tingnan mo. Sa huling pagsusuri, ito ay isang dosenang mga sa kanila ang nagbuli ng mag-isa sa iyong kapatid. Ngunit tingnan kung ano ang nagawa mo ngayon. Mag-isa mong tinanggal ang isang dosenang bagong talento ng Dragon Squad's bagong dugo. Sila ang dapat na hinaharap na haligi ng Dragon Squad, ngunit dahil sa iyong pagkamakasarili, tinanggal mo ang buong pag-asa at hinaharap ng Dragon Squad. Hindi mo ba naisip na sumobra ka sa oras na ito? Si Bernard ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling pananaw, ngunit ginagamit niya ang Dragon Squad bilang isang dahilan at depensa. Tungkol kay Hubert, matagal na niyang inaasahan ang pag-set up ni Bernard. Nais niyang tanggihan ang kanyang mga salita sa oras na ito, ngunit talagang hindi siya nakakahanap ng anumang mga kadahilanan upang tanggihan talaga ang kanyang mga salita.
Sa katunayan kung iisipin niya ito sa ganoong paraan si G. Crawford ay medyo walang awa. Ang kinatakutan ni Hubert ay ang Bernard na magpapatuloy sa paggamit ng Dragon Squad bilang isang dahilan upang maghasik ng pagtatalo at mag-hijack ng isang kalso sa pagitan ng mga taong ito. Si Hubert ay napakabalisa sa oras na ito. Bukod dito G. Crawford, natural na mayroon kaming sariling mga kinakailangan at panuntunan sa base ng Dragon Squad. Kung napahiya ang iyong kapatid, natural na may isang espesyal na lugar para harapin namin ito. Nakipag-usap ka sa mga taong ito nang walang awa sa base ng Dragon Squad. Kaya, nangangahulugan ba ito na wala kang anumang uri ng paggalang sa base ng Dragon Squad? Si Bernard ay nagpatuloy sa pag-sneak. Tama iyan. Tama si Tito. Ano ang naisip mo tungkol sa base ng Dragon Squad? Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Naisip mo ba talaga na kaya mong gawin ang nais mong gawin dito? Wala kang batas. Malamig na sabi ni Yoreth habang nagtatawanan. Nang matapos na siyang magsalita, tumingin siya sa tiyuhin at ngumiti ng isang smug na mukha. Ang dalawa sa kanila ay nakangiti at may isang pahiwatig ng panlilibak sa mga sulok ng kanilang bibig. Malinaw na nais nilang pilitin si Gerald sa isang desperadong sitwasyon upang magamit nila ang Dragon Squad upang lipulin siya. Nagawa mo siyang saktan. Habang nakaharap si Gerald kay Bernard na sadyang sinisikap na pahirapan ang mga bagay sa kanya, simpleng itinaas ang kamay ni Gerald at kinausap si Bernard habang nakaturo kay Yoreth. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bernard na bahagyang nakasimangot. Binigyan ko siya ng dalawang mga pagpipilian ngayon lang at isa sa mga ito ay isang paraan para mabuhay siya. Ang paraan para mabuhay siya ay simpleng kailangan niyang gumapang sa ilalim ng crotch ng aking kapatid. Kung hindi man papatayin ko siya at hayaan siyang magdusa sa isang malungkot na kamatayan. Walang pakialam na sinabi ni Gerald. Ngunit ngayon lang hindi niya pinansin ang aking mga salita ng buo. Nang siya ay makapag-crawl sa ilalim ng crotch ng aking kapatid at maging ligtas at maayos, pinili niyang sumuko sa pagkakataong ito upang mabuhay. Umiling-iling si Gerald. Ang mga salitang ito ay napalunok si Yoreth ng isang laway ng laway. Tulad ng para kay Bernard, ang kanyang mga eyelids ay mabangis na twitched sa oras na ito. Ginoo Crawford, parang hindi mo malinaw na narinig ang mga salita ko ngayon, di ba? Hindi ko naman sinasadya ito, isang pahiwatig ng walang awa ang sumilaw sa mga mata ni Bernard sa isang iglap. Hindi alintana kung narinig kita ng malinaw o hindi, huli na ang lahat ngayon. Naisip mo ba talaga na kaya mo akong lokohin at iparamdam sa akin na may gusto akong moral na sumuko dahil lang sa ilang mga sinabi mo? O sa totoo lang naisip mo na ang bait mo o matalino? Hahaha, sa kasamaang palad nakita ko na ang hindi mabilang na mga tao tulad mo. At ako, si Gerald Crawford, ay palaging may ugali na panatilihin ang aking mga salita. Kaya kung sinabi ko na papatayin ko ang isang tao, mamamatay ang taong iyon. Inisya ni Gerald. Sa sandaling iyon kinurot ni Gerald ang kanyang daliri ng espada. Sa isang iglap, isang gintong glow ang agad na bumalot sa kanya. Ang luwang sa kanyang harapan ay tila lundag. Kabanata 1540. Pagkalabas ng gintong ilaw tumusok ito hanggang sa leeg ni Yoreth sa isang iglap tulad ng talam ng kutsilyo. Ang mga mata ni Yoreth ay nakabukas, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nito, bumagsak siya agad sa lupa. Yoreth. Nanlaki ang mga mata ni Bernard sa gulat. Agad na namula ang mga socket ng mata niya. Ito ay dahil wala siyang paraan upang harangan o ihinto ang malakas na suntok ngayon lang talaga. Pinatay mo ang pamangkin ko. Tandang padamdam panipi. Galit na ungol ni Bernard. Pinatay mo siya nang siya ay nagawa lamang ng kaunting paglabag. Hindi maisip ni Bernard na ang taong nakatayo sa harap niya ay talagang magiging walang awa. Nasabi ko na ito nang napakalinaw. Malinaw na hindi niya kailangang mamatay ngayon lang. Ang kailangan lang niyang gawin ay gumapang, ngunit ikaw ang humiling sa kanya na tumayo. Kaya kinailangan niyang bayaran ng presyo para sa kanyang mga aksyon at desisyon. Walang pakialam na sinabi ni Gerald. Ikaw bastard, wala ka bang respeto sa promissory sect? Si Bernard ay ganap na nasaktan ng puso at namimagati. Nilamon din ng iba ang kanilang laway sa sobrang takot. Ang sektang pangako. Hindi ko pa naririnig ito noon. Umiling si Gerald habang tumatawa ng mapait. Ikaw bastard, ipaglalaban ko ito sa iyo. Sa sandaling iyon si Bernard ay puno ng isang nakamamatay na aura habang siya ay diretsyong sumugod patungo kay Gerald. Tuldok-tuldok. Sa parehong oras sa tanggapan ng punong tanggapan sa base. Team Leader Lock. Hindi maganda. May isang kakilakilabot na nangyari. Direktang sumugod ang isang instructor. Ano yun, bakit ka nagkakagulo? Agad na nakasimangot ang Team Leader Lock habang nagsasanay siya ng kanyang pagsusulat sa oras na ito. May away na nangyayari sa cafeteria. Ano ang big deal? Magpadala ng isang tao doon upang harapin ito kaagad kung gayon.
Walang magawa na sinabi ng team leader Locke. Hindi. Si Yareth Joel ang nakipag-away sa bagong punong nagtuturo na si G. Crawford. Bilang isang resulta, pinukaw ni Yareth si G. Crawford at natapos siyang pinugutan ng ulo ni G. Crawford. At ngayon, nagsimula na si Kapitan Joel sa paglipat kay G. Crawford. Ang panulat sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa ng isang iglap. Pagkatapos ay tinanong ng team leader Locke, nga pala, sino itong Mr. Crawford na iyong sinasabi? Ang batang tagapagturo na iniimbitahan ni Kapitan Younger na puntahan. Bilisan mo, pupunta tayo roon upang tingnan. Habang nagsasalita siya, pinangunahan na ng team leader Locke ang kanyang mga tauhan doon. Nakita lang nila ang maraming tao sa paligid ng eksena sa labas. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang katunayan na ang lahat ay tumigil na sa pagsasalita sa oras na ito, at ang tanawin ay tahimik at tahimik na ganap na nakakakilabot. Tungkol naman sa third team leader, siya ay nakatabi rin at hindi nila alam kung ano ang nakita niya, ngunit tuluyan siyang natulala sa oras na ito. Ito ay nadama na parang siya ay naging hanggal mula sa pagkabigla. Pangatlong pinuno ng koponan, kumusta ang sitwasyon dito? Malamig na tanong ni team leader Locke. Shock-wrecking. Ang sabi ng third team leader na blanco ang ekspresyon ng mukha. Ano ang sinabi mo? Huling nagtanong ang team leader Locke sa mahinang boses. Ang rune realm na nasa itaas ng lupang paglilinang. Oh, Diyos ko. Talagang nakakita ako ng isang shock-wrecking para sa aking sarili ngayon. Umiyak na sana ang third team leader sa sobrang kaba. Ano ang sinabi mo? Shock-wrecking. Nang marinig ng team leader Locke ang kanyang mga salita ng malinaw, nanlaki ang kanyang mga mata sandali, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig at nanginginig ng marahas. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.